Ito ang pinakabagong pelikula ng sikat na aktor na si Lee Joon-gi. Ang pelikula ay tungkol sa isang prosecutor na, matapos patayin, ay muling isinilang sa edad na 58. Paano niya babaguhin ang kanyang buhay? Hayaan mong ikwento ko sa inyo. Simula, ang ating bida ay binabasa ang kanyang panunumpa. Ang kanyang pangalan ay Kim Hee-woo. Si Hee-woo ay isang baliw na prosecutor na gustong lutasin ang mga problema sa sarili niyang paraan. Nakita niya ang isang armadong gang na gustong tumakas sakay ng bangka. Wala pa siyang arrest warrant. Dahan-dahang lumakad si Hee-woo pasulong. Kinuha niya ang kanilang armas at pinukpok ito sa kanyang sariling ulo. Pagkatapos ay lumingon siya at kumindat sa mga pulis. Ginamit niya ang dahilan na siya ay sinaktan para arestuhin sila. Ngunit ang boss ay hindi basta-basta papayat. Kinuha agad ni Hee-woo ang kanyang electric baton, kaya nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga pulis at ng gang. Sa trabaho, palagi siyang may matigas na ugali, ngunit mayroon din siyang mainit na panig. Nang makita niya ang isang matandang babae sa harap ng opisina ng prosecutor, pinaalalahanan niya ito na hulihin siya kung magtitinda siya doon. Sinabi ng matandang babae na wala pa siyang nabebenta, kaya binili ni Hee-woo ang lahat ng paninda nito. Sa harap ng mga tanong ng mga mamamahayag, nananatili si Hee-woo sa kanyang paninindigan. Ang misyon ng isang prosecutor ay alisin ang korupsyon. Sumusumpa ako sa aking karangalan na paglilingkuran ang mga tao at ang bansa ng buong lakas. Sa kabila ng kanyang kakayahan, palaging nahihirapan si Hee-woo dahil sa kanyang mga superior. Dahil ang target niya ay isang miyembro ng National Assembly, si Cho Tae-sop. Hindi lang siya makapangyarihan at maimpluwensya, kundi mahal din siya ng mga tao. Ngunit hindi sumuko si Hee-woo. Hindi nagtagal, pumasok siya sa interrogation room ni Congressman Cho. Walang pag-aalinlangang umupo si Hee-woo at inisa-isa ang mga krimen nito. Habang nagaganap ang interrogasyon, kumilos na ang mga asasin ni Cho Tae-sop. Kinuha nila ang tanging testigo na makakapagpatunay sa krimen nito. Nang malaman niya ang balita, agad na pinuntahan ni Hee-woo ang testigo. Habang nagmamaneho, nakatanggap siya ng isang video mula kay Congressman Cho na nagbabanta sa kanya. Sa puntong ito, galit na galit si Hee-woo. Nagmadali siyang pumunta sa gusali kung saan dinala ang testigo. Pagdating niya, nakita niya ang asasin na nakatayo sa rooftop. At nang makita siya nito, nilait pa siya. Umakyat si Hee-woo at tinalo ang ilang maliliit na tauhan at pagkatapos ay sumunod ang asasin. Naglaban ang dalawa, na immobilize ni Hee-woo ang asasin at pinahiga sa sahig. Ngunit ginamit ng asasin ang kanyang lakas para buhatin siya at ihagis sa sahig. Paulit-ulit niyang sinuntok ang mukha ni Hee-woo. Sa puntong ito, wala nang lakas si Hee-woo para lumaban. Pagkatapos, binuhat siya ng asasin at inihulog sa ibaba. Patuloy na bumalik ang mga alaala. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang sarili na nakatayo pa rin sa rooftop. Ang oras ay tila huminto. Sa tabi niya, lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng pula. Tinanong niya kung patay na siya. Kinumpirma ng babae ang kanyang hinala, ngunit bakit masakit pa rin? Ang pagiging patay ay hindi nangangahulugang wala ng sakit. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ng babae ang kanyang buhay. Noong nasa paaralan pa siya, palagi siyang binubuli at binubugbog ng kanyang mga kaibigan. Maagang namatay ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente. Para maging mas malakas, nagsikap siyang mag-ensayo at mag-aral ng mabuti. Pagkatapos, pumasok siya sa law school at sa huli ay naging isang prosecutor. Tinanong ng babaeng nakasuot ng pula kung sakaling mabuhay si Hee-woo muli, may kakayahan ba siyang ikulong si Cho Tae-sop? Haharapin ba nito ang hatol ng batas? Sinabi ni Hee-woo na kung siya ay mabubuhay, iyon ay isang bagay na dapat niyang gawin. Nais ng babaeng nakasuot ng pula na ipaalam ni Hee-woo kay Cho Tae-sop kung ano ang impyerno. Ililigtas niya ang buhay ni Hee-woo, basta tiyakin niyang tutuparin niya ang kanyang pangako. Pagkatapos niyang magsalita, bumalik ang oras. Nang magising si Hee-woo, bumalik siya sa convenience store kung saan siya nagtatrabaho noong high school. Ang tawag ng kanyang kaklase para magbayad ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikita niya. Nagmadali siyang pumunta sa banyo at tiningnan ang kanyang sarili noong bata pa siya. Sa salamin, wala siyang dugo sa mukha. Hindi siya makapaniwala na nabuhay siyang muli. Sa sandaling iyon, naalaala niya ang sinabi ng babaeng nakasuot ng pula. Kailangan niyang ikulong si Congressman Cho. Biglang may naisip si Hee-woo na napakahalagang bagay. Tumakbo siyang parang baliw pa uwi. Habang nakatayo siya sa harap ng kanyang bahay, naisip niya ang kanyang mga magulang. Noong nabubuhay pa sila, abala sila sa pag-aalaga sa kanilang pamilya. Bihira silang makasama ni Hee-woo. Ito ang naging dahilan kung bakit naging pasaway siyang bata. Bago umalis, pinaalalahanan siya ng kanyang mga magulang na kumain at pumunta sa trabaho. Ngunit hindi siya kumain. Sa halip na kumain ng lutong pagkain ng kanyang ina, pumunta siya sa convenience store at kumain ng instant noodles. Talagang nakakainis. Habang kumakain, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinabihan siya na namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Talagang mapaglaro ang tadhana. Siya lang mag-isa ang nakaupo sa harap ng mga lapida ng kanyang mga magulang. Iniwan nila ang anak na palagi nilang inaalala. Pag-uwi niya, nakita ni Hee-woo ang sulat na iniwan ng kanyang ina bago siya umalis. Pinayuhan siya ng kanyang ina na painitin ang pagkain at humingi ng paumanhin dahil hindi siya palaging nakakasama. Kumain si Hee-woo ng mabilis. Ang huling pagkain na niluto ng kanyang ina para sa kanya, walang tigil ang pag-agos ng luha ni Hee-woo. Labis siyang nagsisisi sa kanyang ginawa dahil sa pagbabalik ng kanyang mga alaala, mabilis siyang pumasok sa bahay. Excited siyang binuksan ang pinto. Ito ang pinaka-inaasahan niyang mangyari nang muling mabuhay siya. Ngunit pagpasok niya sa bahay, walang tao. Tinawag niya ang kanyang mga magulang ngunit walang sumagot. Nawala ng pag-asa si Hee-woo at umupo sa sahig. Sa sandaling
gabing iyon, lumabas ang kanyang ina at tinanong, Hiwo, ikaw ba yan? Tapos ka na ba sa trabaho mo? Napaluha si Hiwo at agad na niyakap ang kanyang ina. Nang makita niyang lumabas ang kanyang ama sa silid, niyakap niya rin ito. Hindi naiintindihan ng kanyang mga magulang kung ano ang nangyayari. Nagtaka sila kung ano ang kinain ng kanilang anak ngayon. Simula noon, araw-araw niyang hinahatid ang kanyang mga magulang sa trabaho. Hindi lang yun, binuksan pa niya ang pinto para sa kanila. Dahil sa kakaibang kilos ng kanyang anak, tinanong ng ama ni Hiwo kung plano ba niyang magpakalbo at magpakulong. Hindi sumagot si Hiwo sa tanong ng kanyang ama. Umiti lang siya at niyakap ang kanyang mga magulang. Habang pinapanood niyang lumayo ang kanyang mga magulang, puno ng kaligayahan ang kanyang mukha. Sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Bagamat hindi niya alam kung nananaginip ba siya o totoo ang lahat, alam ni Hiwo na ang kailangan niyang gawin ngayon ay maghanda ng mabuti para hindi na maulit ang mga trahedya. Tuwing umaga pagkatapos kumain, nagsimula siyang mag-jogging para magsanay. Sa paaralan, nakikinig siya ng mabuti sa klase. Dahil 15 taon na siyang hindi humahawak ng libro, habang kumakain pagkatapos ng klase, nagre-review siya. Dahil sa sobrang pag-aaral, nakatulog siya sa klase. Napanaginipan niyang nasagasaan ang kanyang mga magulang. Naalala niya na bukas na ang Mayo 18, ang araw na namatay ang kanyang mga magulang sa aksidente. Nang gabi ring iyon, habang kumakain sila, iniling niya sa kanyang mga magulang na magpahinga muna sa bahay. Siyempre, hindi pumayag ang kanyang mga magulang sa kakaibang hiling na ito. Nang gabing iyon, naghintay siya sa labas ng kumpanya hanggang matapos ang trabaho ng kanyang mga magulang. Sinundo niya sila pauwi. Habang naglalakad, nagtatawanan silang pamilya. Naglakad pa si Hiwo sa labas para protektahan ang kanyang mga magulang. Biglang may isang kotseng mabilis na papunta sa kanila. Nakita ito ni Hiwo at lumapit sa harap para protektahan ang kanyang mga magulang. Ngunit dumaan lang ang kotse. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit may isa pang kotse sa kabilang panig. Mabilis siyang tumakbo at itinulak ang kanyang mga magulang sa kabilang panig, habang siya naman ay bumagsak sa kabila. Sumalpok ang kotse sa basurahan at bumalik patungo sa kanyang mga magulang. Kaya hindi pa rin nagbago ang wakas. Nag-iisa pa rin siyang nalulungkot sa mundo. Bumagsak si Hiwo sa sahig at umiyak ng husto. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang mga magulang. Ngunit bigla, narinig niya ang boses ng kanyang mga magulang na tumatawag sa kanya mula sa likod ng sasakyan. Nagmadali si Hiwo na pumunta doon para tingnan ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, bahagyang nasugatan lang ang kanyang mga magulang. Hindi nagtagal, dumating na rin ang mga pulis sa pinangyarihan. Gusto ni Hiwo na malaman kung sino ang taong nagdulot ng aksidente. Nagulat siya nang makita niya na si John Seok, ang anak ni Congressman Cho, ang salarin. Sa wakas, naging malinaw ang lahat ng nangyari sa nakaraang buhay niya. Ang dahilan kung bakit hindi niya mahanap ang nakasagasa sa kanyang mga magulang ay dahil kinubli ni Cho Tae-sub ang mga record ng aksidente ng kanyang anak. Galit na galit siya at gusto na niya itong ikulong ngayon. Pagkatapos niyang mailigtas ang kanyang mga magulang, bumalik si Hiwo sa convenience store para magtrabaho. Sa sandaling ito, may isang taong pumasok at inihagis ang pera sa mesa. Patuloy siyang nang aasar. Lumabas si Jang Il-hyun, ang school bully noong high school na palaging nambubuli sa kanya. Mayabang siya dahil ang kanyang ama ay isang police chief. Nang magsusuntukan na sila, pumasok ang kanyang kaibigan na si Hanmi at pinigilan sila. Pagkatapos, pinalayas niya ang bully. Bago umalis, tinukso pa ni Hanmai si Hiwo. Kinabukasan, pinatawag siya sa guidance office. Tuwang-tuwa ang direktor nang makita siya dahil nakuha ni Hiwo ang unang pwesto sa pagsusulit. Pagbalik niya sa convenience store, may dumating na naman na kaklase niya. Siya si Kim Curie, ang taong laging nanguna sa buong akademya. Tinanong ni Curie kung paano niya nagawang lampasan ang kanyang marka. Umiti lang si Hiwo at hindi sumagot. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya para umalis. Ngunit tinanong ni Hiwo kung maayos ba ang kalusugan niya kamakailan. Hindi nag-aalala si Curie at umalis na lang. Pagkatapos, may pumasok na isang lalaking mabilis na naghagis ng pera sa mesa para bumili ng gamot. Nang makita ito ni Hiwo, ibinalik niya ang pera at sinabing hindi ito sapat. Tumawa ang lalaki. Narinig kong nagbago ka na at hindi ako makapaniwala na totoo pala. Pagkatapos niyang magsalita, sinabihan niya si Hiwo na ibigay na sa kanya ang gamot, ngunit hindi siya pinansin ni Hiwo. Nang makita ito, inamon siya ng lalaki na lumabas. Pagkatapos, hinila niya si Hiwo kasama ang kanyang mga kasama patungo sa parke. Sinubukan siyang suntukin ng lalaki, ngunit hinawakan ni Hiwo ang kanyang kamay at sinampal siya ng ilang beses sa mukha. Ngunit bigla, sinuntok siya mula sa likod ng isa pang kasama. Sinubukan siyang sipain, ngunit agad na lumaban si Hiwo, kaya't bumagsak ang lalaki sa lupa sa sakit. Pagkatapos, sabay-sabay na sumugod ang tatlo pang kasama. Binugbog sila ni Hiwo hanggang sa halos maihi sila sa takot. Pagkatapos nito, umuwi si Hiwo at sinabi sa kanyang mga magulang na gusto niyang pumasok sa Korean University Law School. Akala ng kanyang mga magulang ay nagbibiro lang siya, ngunit ipinakita ni Hiwo ang kanyang record sheet na nagsasabing siya ang nangunguna. Nabasa ito ng kanyang mga magulang ngunit hindi pa rin sila makapaniwala. Pagkalipas ng 3 buwan, pumunta si Hiwo sa klase para mag-aral. Nakita niya ang ilaw sa silid na kumikislap na nagpaalala sa kanya na ngayon ang araw na magkakaroon ng insidente si Kim Curie. Agad siyang naghanap at natagpuan niya ito na walang malay sa ilalim ng ulan. Agad niya itong dinala sa ospital at naghintay hanggang sa magising si Curie. Pinaalalahanan siya ni Hiwo na alagaan ang kanyang kalusugan, ngunit sinabi ni Curie na huwag siyang mag-alala sa hindi niya problema. Ayaw niyang sabihin ang nasa isip niya. Nang makita ito, kinuha ni Hiwo ang bote ng pampagising at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa kama. Sinabi niya na kahit nagpapasalamat siya sa mga magulang na nag-ampon sa kanya, hindi niya dapat sirain ang kanyang sarili dahil dito. Sinabi niya, iyan ba ang gusto ng iyong mga magulang? Pinayuhan niya ito na huwag siyang magbayad utang sa maling paraan. Ang gusto ng kanyang mga magulang ay isipin niya ang sarili niya. Sa puntong ito, napagtanto ni Curie na labis siyang nagpapasalamat kay Hiwo. Pagkatapos, lumabas si Hiwo. Naalala
Kinilala niya ang kanyang nakaraang buhay, kung saan gumamit si Curie ng sobrang pampagising at nagkaroon ng mga epekto. Bagaman nakapasa siya sa Korean University Law School, hindi na niya muli nakita si Curie sa paaralan o sa trabaho. Pagkatapos mag-isip, nagpa siya si Hee-woo na baguhin ang kapalaran ni Curie. Pagkatapos, pumasok si Hee-woo sa banyo. Aksidenteng narinig niya ang plano ni Jang Il-hyun at ng kanyang mga kasama na lagyan ng pampatulog ang inumin ni Han-mi mamayang gabi. Kalmadong pumasok si Hee-woo sa silid at sa mismong sandaling iyon, lumabas din sila. Nang makita siya, tumigil pa si Jang Il-hyun para asarin siya. Nang gabing iyon, pumunta si Hee-woo sa nightclub kung saan sila nagkita. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Jang Il-hyun na lihim na kinukuhanan si Han-mi. Naisip ni Hee-woo, ang gagaling ng mga basurang ito sa paggawa ng mga kalokohan. Nang makita siya ni Jang Il-hyun, inihagis niya ang isang bote ng alak sa kanya. Kalmadong inilaga ni Hee-woo ang bote na papalapit sa kanya. Pagkatapos, kinuha niya ang hanger at isinara ng mahigpit ang pinto. At nagsimula ang labanan ng isa laban sa apat. Ang apat na ito ay hindi kalaban ni Hee-woo. Sinubukan ng isa na gumapang palabas, ngunit hinawakan ni Hee-woo ang kanyang ulo at hinila siya papasok. Pagkatapos, sinara niya ang pinto. Narinig ang mga hiyawan. Pagkatapos nito, matagumpay niyang nailigtas si Han-mi. Umupo siya sa upuan at naghintay na magising si Han-mi. Pagkagising niya, agad na malakas na tinanong ni Han-mi si Hee-woo kung ano ang nangyari. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Hee-woo at binigay sa kanya ang telepono para manood. Pagkatapos, dinala silang lahat sa tanggapan ng police chief, ang ama ni Jang Il-hyun. Inamin ng matabang lalaki na siya ang naglagay ng gamot sa inumin ni Han-mi. Agad na sinabi ng police chief na walang alam ang kanyang anak. Pagkatapos, sinisisi niya si Hee-woo sa pambubugbog sa kanyang anak. Habang binabaluktot niya ang katotohanan, umasok ang ama ni Han-mi. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang relos at pagkatapos ay walang sabi-sabi na sinampal ng malakas si Jang Il-hyun. Pagdating nila sa pinto, nagtaka si Hee-woo. Malinaw na mayroon lang isang anak na lalaki si Kim Seo-kwon. Nang aalis na si Hee-woo, si Han-mi. Tumingin siya kay Han-mi at niyaya siya sa hapunan. Akmang tatanggi na sana si Hee-woo, ngunit tumunog ang tiyan niya. Para maiwasan ang awkwardness, sinabi ni Han-mi na gusto lang niya siyang imbitahan para magpasalamat sa pagtulong niya sa kanya. Pagkatapos, nilapit ni Hee-woo ang mukha niya kay Han-mi na naging dahilan para mailang siya. Ayaw niyang sumama sa kanya dahil sa amoy ng sigarilyo niya. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis, naiwan si Han-mi na mag-isa. Nag-aalala, inamoy niya ang kanyang sarili para malaman kung totoo ang amoy ng sigarilyo. Kinabukasan, nakita na naman ni Hee-woo si Curie sa convenience store. Isinulat ni Curie ang mga bagay na makakatulong sa pagsusulit sa kolehiyo at ibinigay niya ito kay Hee-woo. Umaasa siyang titingnan ito ni Hee-woo bilang isang paraan ng pagpapasalamat. Habang papalapit ang pagsusulit sa kolehiyo, patuloy na nag-jogging si Hee-woo tuwing umaga. Pagkatapos, nag-aral sila ni Curie ng magkasama. Walang oras si Han-mi na makita siya ng mag-isa, kaya tinitingnan niya lang siya mula sa labas. Araw-araw, nagsisikap siyang mag-aral, ngunit tila matanda na siya at hindi na niya kayang mag-aral ng maigi. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagsusulit sa kolehiyo. Nakatuon si Hee-woo sa pagsagot sa pagsusulit at pagkatapos ay umuwi para suriin ang kanyang resulta. Nag-aalala rin ang kanyang mga magulang na nanonood ng balita tungkol sa pagsusulit. Habang sinusuri niya ang mga sagot, hindi sinasadyang narinig ni Hee-woo na nag-uusap ang kanyang mga magulang sa labas tungkol sa paghiram ng pera. Naisip niya na kailangan niyang maghanap ng mas maraming part-time job. Kinabukasan, isinumite ng lahat sa klase ang kanilang mga sagot sa pagsusulit sa guro. Paglabas niya ng silid, nakita ni Hee-woo ang kanyang tutor. Tinanong siya ng guro kung ano ang plano niya pagkatapos ng pagsusulit. Sinabi ni Hee-woo na gusto niyang maghanap ng part-time job para kumita ng pera para sa kanyang mga magulang. Inirekomenda ng kanyang guro si Hee-woo sa tanggapan ng kanyang kapatid para mag-ayos ng mga dokumento. Naisip niya na ang trabaho na ito ay angkop para kay Hee-woo. Ang kapatid ng kanyang guro ay si Kang Min-seo. Sa alaala ni Hee-woo, siya ay isang sikat na abogado. Pagkatapos, sinimula ni Hee-woo ang kanyang trabaho. Sa isang pagpupulong sa law office, aksidenteng narinig ni Hee-woo ang isang pamilyar na kaso. Ang kasong ito ay tumagal na ng 5 taon. Kaya, kinolekta ni Hee-woo ang mga dokumento para matulungan si lawyer Kang na mabilis na matapos ang kaso. Ang mga dokumentong nakolekta ni Hee-woo ay matagumpay na kinilala ni lawyer Kang at ng lahat. Pagkatapos, binigyan siya ni lawyer Kang ng 1,000,000 won bilang gantimpala. Kailangan niya ng pera, kaya tuwang-tuwa si Hee-woo at nagpapasalamat kay lawyer Kang. Pagkatapos umuwi, kasama ang kanyang mga magulang na tiningnan nila ang resulta ng pagsusulit sa kolehiyo. Matagumpay na nakapasok si Hee-woo sa law school. Ang kanyang mga magulang ay labis na natuwa. Nakatayo na naman siya sa harap ng pamilyar na eskwelahan at nakita niya muli ang propesor na hinahangaan niya. Walang nakasagot sa unang tanong na ibinigay ng propesor, ngunit buong kumpiyansang itinaas ni Hee-woo ang kanyang kamay at sumagot ng eksakto. Lahat ng estudyante sa lecture hall ay humanga sa kanya. Lahat ay gustong makipagkaibigan sa kanya, kasama na si Lee Min-soo, isang taong napakakumpiyansa at walang hiya. Sinabi ni Lee Min-soo na si Hee-woo lang ang karapat-dapat na maging kaibigan niya. Pagkatapos magsalita, hinila niya si Hee-woo. Habang naglalakad, nakita nila ang isang babae na hinahabol at hinahampas ng isang matandang babae. Ang matandang babae ay nagkamali kay Lee Min-soo bilang kanyang asawa dahil sa kanyang matandang mukha. Pagkatapos, naglakad-lakad silang tatlo. Patuloy na nililigawan ni Lee Min-soo ang babae, ngunit hindi siya nagtagumpay. Bago niya palang maipakilala ang sarili niya, gumawa na ng dahilan ang babae para umalis. Pagkatapos, nang pumunta si Hee-woo sa party para sa mga bagong estudyante, nakilala niya si Choi Kang-jin na nakilala niya sa nakaraang buhay niya. Si Choi Kang-jin ay isang masamang prosecutor. Ang presidente ng student council ay si Jang Il-hyun, ang superior na laging humahadlang sa kanya. Nakita niya itong nakatayo sa plataporma na sinasabing kailangang panatilihin ng mga prosecutor ang hustisya na nagpasuka sa kanya. Paglabas niya, nakita siya ni Lee Min-soo. Sinabi ni Lee Min-soo na sa halip na makinig sa mga taong nagsasalita sa loob, mas mabuti pang pumunta sila sa isang beer pub.
Habang umiinom sila ng beer, aksidente nilang nakita ang babae kaninang umaga. Nakikipagtalo siya sa isang lalaking kumukuha ng litrato ng mga babae ng patago. Matapos tulungan siya ni Lee Min-soo na hulihin ang lalaki, uminom silang tatlo ng beer. Patuloy na nililigawan ni Lee Min-soo ang babae, ngunit ang babae ay interesado lamang kay Hee-woo. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Kim Hee-ah. Sinabi ni Hee-ah na ang pangalan niya ay halos kapareho ng pangalan ni Hee-woo at sigurado siyang nakatadhana silang magkasama. Sinabi ni Hee-ah na siya na ang bahala sa bill, masayang tinanggap ito ni Hee-woo. Habang kumakain, patuloy na nakatingin si Hee-woo kay Hee-ah na nagpakahiya sa kanya. Bakit ka nakatingin sa akin? Mukha ka kasing pamilyar. Lumana iyang linya mo. Ngunit nakita rin ni Hee-ah na mukhang pamilyar si Hee-woo. Nagkasundo ang dalawa ng napakabilis. Uminom silang tatlo ng marami kaya't nalasing si Hee-woo. Habang naglalakad siyang mag-isa, bigla siyang nakaramdam na may sumusunod sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Ito ang assassin na nagtapon sa kanya mula sa rooftop sa nakaraang buhay niya. Nang makita niya ito, galit na galit si Hee-woo. Sumugod siya at sinuntok ito, ngunit umiwas ito. Napakagaan ng mga suntok niya. Kahit paulit-ulit siyang sinuntok ni Hee-woo, hindi man lang siya nasaktan. Sinabi nito na mahina pa rin siyang sumuntok tulad ng dati. Kaya tulad ng nakaraan, natalo na naman si Hee-woo. Madali siyang binuhat at inihagis sa hagdan. Nang malapit na siyang masagasaan, bigla siyang nagising. Napanaginipan lang pala niya ang lahat. Ngunit iyon din ang pinakamalaking bangungot niya. Para malampasan ang kanyang takot, kinabukasan, hinanap ni Hee-woo si Woo Yong-soo, ang taong nagturo sa kanya sa nakaraang buhay niya. Pagdating niya, hinamon niya agad si Woo Yong-soo sa isang laban. Madaling hulaan ang resulta. Pagkatapos ng maikling laban, natalo si Hee-woo. Nang makita niya ang kanyang talento, tinanggap na naman ni Woo Yong-soo si Hee-woo bilang kanyang disipulo. Pagdating niya sa paaralan, nakita niya si Hee-ah na naghihintay sa kanya. Binigyan niya siya ng lunchbox na siya mismo ang naghanda. Ito kaya ang pag-ibig. Pagpasok niya sa klase, kinain na agad ni Hee-woo ang pagkain. Nang kinagat niya ang isang piraso, nagbago ang kanyang mukha. Naisip niya na baka ang panlasa niya ang may problema. Sinubukan ng kanyang kaklase na kumuha ng isang piraso. Ngunit pinigilan siya ni Hee-woo at mabilis na itinago ang lunchbox sa isang tabi. Nang hindi makita si Curie sa paaralan, hinanap siya ni Hee-woo. Sinabi ni Curie na nalugi ang kumpanya ng kanyang ama at na-auction ang kanilang bahay. Bukod pa rito, may sakit ang kanyang ama at naka-ospital. Kahit na nakatanggap siya ng scholarship, sapat lang ito para sa bayarin sa ospital ng kanyang ama. Kaya't nagpa siya si Curie na huminto sa pag-aaral para magtrabaho. Sa wakas, nalaman na ni Hee-woo kung bakit hindi nakapagtuloy si Curie sa kolehiyo sa nakaraang buhay niya. Nagpa siya si Hee-woo na tulungan si Curie. Kinabukasan, pumunta siya sa courthouse para panoorin ang auction ng real estate. Habang nakaupo siya, bigla niyang nakita ang isang tao na nagngangalang Woo Yong-soo. Parang narinig niya na ang pangalan na ito. Siya ang sunod-sunod na nanalo sa auction ng 5 apartment sa kalahati ng presyo ng merkado. Nag-isip si Hee-woo, kung kumita siya mula sa pagbili ng mga apartment na ito sa murang halaga, magiging sapat ang pera para mabawi ang bahay ni Curie. Mayroon pa siyang pera para kalabanin si Cho Tae-suk. Nang makita niya si Woo Yong-soo na umuwi pagkatapos manalo sa auction, nagtaka si Hee-woo, mayroon kayang sikreto para manalo sa auction. Bumalik siya sa pagsasanay kasama si Woo Yong-soo. Kalusugan, pag-aaral, pera, determinado si Hee-woo na huwag palampasin ang anuman. Pagkatapos ng pag-aaral, tumakbo si Hee-woo sa courthouse. Sa pagkakataong ito, nanalo na naman si Woo Yong-soo sa auction ng 3 bahay. Bakit niya ginagawa ito sa kasalukuyang masama ang merkado? Kaya't nagpa siya si Hee-woo na alamin ito sa kanyang sarili. Natuklasan niya na ang mga bahay na binili ni Woo Yong-soo ay nasa basement. Pagkatapos niyang tingnan ang lahat, lalo siyang naguluhan. Ano ang kaibahan ng lugar na ito sa iba? Upang masagot ang tanong na ito, nakipagkita si Hee-woo kay Yong-soo at tinanong kung bakit niya binili ang mga apartment na iyon. Ngunit sinabi ni Yong-soo na sa ganoong paraan ay hindi siya kikita. Bukod pa rito, bakit niya sasabihin kay Hee-woo ang sikreto ng kanyang negosyo? Ngunit nang makita niya kung gaano kaseryoso si Hee-woo, iminungkahi ni Yong-soo na tingnan nito ang mapa. Pagkatapos ng magdamag na pananaliksik, natuklasan ni Hee-woo ang sagot. Ang mga lupaing iyon ang tanging hindi pa tumataas ang halaga. Mura ang mga ito, kaya madaling bilhin, at bukod pa rito, may mataas silang potensyal na maging redevelopment zone. Pagkatapos sabihin ito, sinabi niya na gusto niyang maging disipulo ni Yong-soo. Nang makita ang talento ni Hee-woo, binigyan siya ni Yong-soo ng pagsusulit sa kakayahan. Pagkatapos, dinala niya si Hee-woo sa isang bahay na napanalunan niya sa auction. Sinabi niya kay Hee-woo na ibigay ang eviction notice sa taong nakatira sa gusali. Kailangan niyang paalisin ang mga ito sa loob ng 1 buwan at ipababa ang moving fee sa pinakamababang halaga. Mabilis na natapos ni Hee-woo ang gawain. Pinuri siya ni Yong-soo at tinanong kung paano niya ito ginawa. Sinabi ni Hee-woo na nagkataon lang. Kailangan kasi ng babaeng nakatira doon ng tulong sa paggawa ng bankruptcy petition. Nag-alok si Hee-woo na tulungan siya ng libre kapalit ng paglipat niya sa apartment sa loob ng 1 buwan. Sinabi ni Yong-soo na ang mahalaga ay ang resulta. Ngunit sa susunod ay hindi na ito magiging ganoon kadali. Ganoon ang real estate. Pagkatapos sabihin iyon, nagpa siya si Yong-soo na tanggapin si Hee-woo bilang disipulo. Bago umalis, sinabi ni Hee-woo na gusto niyang manalo sa auction ng 1 bahay. Tinanong niya si Yong-soo kung may paraan ba para mahulaan ang presyo sa auction. Pagkatapos magtanong, pumunta siya kay lawyer Cha at sinabing gusto niyang bilhin ang isang apartment na nasa auction. Gusto niyang tulungan ang kaibigan niya, ngunit hindi siya maaaring direktang lumantad, kaya gusto niyang si lawyer Cha ang magbid para sa kanya. Masayang pumayag si lawyer Cha. Dumating ang araw ng auction at kinakabahan si Hee-woo na naghihintay. Pagkatapos marinig na nanalo ang kanyang bid, labis siyang natuwa. Nang gabing iyon, nakipagkita siya kay Yong-soo.
Tinanong ni Yongso, magkano ang gusto mong kitain? Tinuro ni Hiwo ang ilang bagay, tulad ng telepono, kotse, at real estate. Ibig mo bang sabihin, kukunin mo ang Chunyonja sa iyong palad? Ambisyoso ka nga. Samantala, napansin ni Cho Taeseob ang real estate ni Yongsu. Agad niyang inutusan ang kanyang tauhan na asikasuhin ito. Bumalik si Curie sa paaralan. Nang magkita sila, nagpasalamat agad siya kay Hiwo. Nalaman ni Curie na si Hiwo pala ang pumunta kay Lawyer Cha. Nagpapasalamat siya kay Hiwo at sinabing siguradong gagantihan niya ito balang araw. Pagkatapos, may isang kaklase ang lumapit at nagpakilala sa kanya. Ikaw si Curie, di ba? Ang nakakuha ng perpektong marka at nanguna sa buong bansa. Nagpakilala siya bilang presidente ng Student Council. Nang akmang makikipagkamay siya, dumating si Minso at sinira ang awkward na kapaligiran. Ang mukha ni Minso ay napakatanda para maging komportable si Curie. Senior, mangyaring tanggapin ang aking pagbati. Araw-araw, nagtuturo si Hiwo kay Hanmi para matulungan siyang makapasa sa re-exam. Magaling ka na pala. Hindi ka naman pala bobo. Papatayin kita. Sabi ni Hanmi na siguradong makakapasok siya sa Korean University. Sinabihan siya ni Hiwo na maniwala siya sa sarili niya. Pagkatapos, dinala si Hanmi sa kanyang ama. Binigyan siya ng pera para sa tuition fee sa kolehiyo at sinabihan na huwag siyang gumawa ng gulo tulad ng dati. Paglabas niya sa kwarto, nakita niya ang anak ng ama niya. Nalaman na illegitimate child pala si Hanmi, kaya minamaliit siya ng lahat sa bahay. Nag-angat ng kamay ang kuya niya para sampalin siya, ngunit nahawakan ito ni Hanmi at binaluktot. Biglang lumabas ang ama niya at sinampal siya. Pinilit din niyang humingi ng tawad si Hanmi sa kanyang anak. Nag-aalangang sumunod si Hanmi. Pagkatapos, niyaya ni Hanmi si Hiwo na uminom para maglabas ng sama ng loob. Ibinuhos ni Hanmi ang lahat ng kanyang problema at ang kanyang pagkatao. Matagal nang may hinala si Hiwo tungkol sa relasyong ito. At tama nga ang kanyang hinala. Naawa siya kay Hanmi, ngunit ang tanging magagawa niya ay tingnan siya ng may awa. Kinabukasan, muling nakilala ni Hiwo si Choi Kang-jin. Dinala siya ni Kang-jin para makilala si Jang Il-hyun. Gusto nila siyang imbitahin na sumali sa sikretong legal club ng law department. Masayang tinanggap ito ni Hiwo dahil ang mga miyembro ay mga kamay kanan ni Cho Taeseo. Habang nag-uusap sila, narinig ni Hiwo na sinabi ni Jang Il-hyun na gusto nilang alisin si Yongso para makuha ang lahat ng kanyang real estate. Gusto nilang gamitin ito para sa urban redevelopment project ni Cho Taeseo. Sa oras na ito, si Yongso ay umiinom sa tabi ng puntod ng kanyang asawa. Nakipagkita si Hiwo sa kanya at sinabi ang mga narinig niya. Pinayuhan niya si Yongso na ibenta na ang lahat ng kanyang real estate sa lalong madaling panahon. Pagkatapos marinig ang paliwanag ni Hiwo, naintindihan ni Yongso ang sitwasyon at pumayag na ibenta ang mga ari-arian. Dati, nailigtas mo ang buhay ng kaibigan mo. Ngayon, dumating ka para iligtas ang buhay ko. Lubos na nagpapasalamat si Yongso kay Hiwo. Pauwi, naisip ni Hiwo kung bakit pamilyar sa kanya si Yongso. Sa nakaraang buhay niya, nakita niya ang balita na tumalon si Yongso mula sa gusali para magpakamatay pagkatapos mawala ang lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit sa buhay na ito, nagtagumpay siyang iligtas si Yongso. Kinabukasan, inilipat na ni Yongso ang lahat ng real estate. Nang malaman ito ng mga alipores ni Cho Taeseo, nagalit sila. Agad nilang iniulat ito kay Cho Taeseo, ngunit hindi siya nagalit. Gayunpaman, hindi siya naniwala na nagkataon lang ang lahat. Sa gabi, uminom si Hiwo kasama si Yongso. Sinabi ni Yongso na birthday niya. Pagkatapos, pinuri niya si Hiwo na mayroon itong mas malalim na pananaw kaysa sa kanya. Inaasahan niyang gagamitin ni Hiwo ang kanyang kakayahan para sa kabutihan. Pagkasabi nito, ibinigay niya kay Hiwo ang lahat ng pera mula sa pagbenta ng real estate. Nagulat at nalito si Hiwo, ngunit sinabi ni Yongso na itago niya ang pera at kunin ang buong Chunyonjai. Inilagay ni Hiwo ang pera at nagpatuloy sa pag-inom kasama si Yongso. Kinabukasan, si Cho Taeseo, pumunta si Taeseob sa kanyang paaralan para magbigay ng lecture. Sinabi ni Curie kay Hiwo na samahan siyang manood. Pagdating nila sa auditorium at pagkaupo, lumabas din si Cho Taeseo. Napansin ni Hiwo na may sumusunod na empleyado sa kanya. Hindi ba't siya ang babaeng nakasuot ng pula na tumulong sa kanyang muling pagkabuhay? Naalala ni Hiwo ang sinabi ng babae sa rooftop. Kung lalapitan niya si Cho Taeseo, maaaring makita niya ito. Pagkatapos aksidenteng makita ang babaeng nakasuot ng pula na tumulong sa kanyang muling pagkabuhay. Nagulat si Hiwo na siya pala ay assistant ni Cho Taeseo. Ang pangalan niya ay Han Jae-yun. Pagkalabas niya, naaalala ni Hiwo ang pangako niya kay Han Jae-yun. Lumapit siya at sinabi sa kanya na tutuparin niya ang kanyang pangako. Nagulat si Han Jae-yun sa bigla ang sinabi ni Hiwo. Duda siyang tumingin kay Hiwo habang umaalis ito. Nang gabing iyon, nakatayo siya sa tulay, nagtataka tungkol kay Han Jae-yun. Malinaw na tauhan siya ni Cho Taeseo. Ngunit bakit gusto niyang ibagsak si Cho Taeseo? Pagkatapos mag-isip ng matagal, naisip niya na baka namatay si Han Jae-yun bago siya. Pagkatapos, pumunta si Hiwo sa bar para makipagkita kina Hia at Minso. Masaya silang nag-uusap nang hindi nila alam na may nagmamanman sa kanila mula sa tapat. Pagkatapos niyang ihatid si Minso sa kanyang sasakyan, lumingon si Hiwo, ngunit wala na si Hia. Kaya hinanap niya si Hia. Pagdating niya, nakita niya ang lalaking nasa tapat ng kanilang mesa kanina na sumusunod kay Hia. Tumakbo si Hiwo para pigilan ito. Napansin na ni Hiwo na kahina-hinala ang lalaki noong nasa bar pa sila. Hindi niya inasahan na susundan niya si Hia hanggang dito. Pagkatapos, naglaban sila. Pagkatapos ng ilang sandali, tabla pa rin sila. Pagkatapos ay narinig nila si Hia na nagtanong kung ano ang ginagawa nila. Tinawag niya ang lalaki na Manager Park. Nalaman nila na ang lalaki ay pinadala ng ama ni Hia para protektahan siya. Isang hindi pagkakaunawaan lang pala ang lahat. Sa wakas, naalaala ni Hiwo kung sino si Hia. Siya ang nag-iisang anak ni Kim Chan-sung.
Chan-sung, ang chairman ng Chunyonja Group. Sa nakaraang buhay niya, pagkatapos mamatay ni Kim Chan-sung, unang nagpakita si Hia sa libing ng kanyang ama. Kinabukasan, habang nagjo-jogging, naisip ni Hio na ang Chunyonja Group ay ang secret fund ni Cho Tae-seo. Ngunit hindi gusto ni Hia si Cho Tae-seo. Sigurado si Hio na papanig si Hia sa kanya. Pagkatapos niyang imbestigahan ang ama ni Hia, natuklasan ng ama ni Hia na nitong nakaraang mga araw ay naging malapit siya kay Hio. Ang kanyang mga magulang ay mga manggagawa, ang kanyang mga grado ay tumaas mula sa huli patungo sa nangunguna at nakapasok siya sa law department ng Korean University. Kahit 20 taong gulang pa lang, tabla na sila ni Manager Park. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito, naging interesado siya kay Hio. Nang mabanggit si Hio, tuwang-tuwa si Hia. Sinabi niya na si Hio ay gwapo, mabait at matalino. Hindi rin pala ito magaling makipag-away. Ngunit sinabi niya na hindi niya type si Hio. Gayunman, nang makita niya si Hio na malapit sa matalik niyang kaibigan na si Curie, hindi niya napigilang magtanong at pagkatapos ay umalis siya ng may tampo. Pagkatapos, dumating si Minso at dinala ang isa niyang kaibigan mula sa medical department. Ang pangalan ng taong ito ay Seong-ho. Ipinakilala ni Minso si Seong-ho ng may kumpiyansa. Sinasabing isa rin siyang henyo tulad niya. Sinabi niya na huminto si Seong-ho sa pag-aaral dahil gusto niyang baguhin ang mundo. Gumawa siya ng isang API na tinatawag na ihahatop. Nang marinig ito, nagulat si Hio at naalaala na ang taong nasa harapan niya ay si Seong-ho. Siya ang lumikha ng isang platform na nagpabago sa mundo. Ngunit pagkatapos matalo sa kaso ng pagmamayari laban sa Chunyonja Telecom, bigla siyang umalis at nag-aral sa ibang bansa. Sinabi ni Seong-ho na naubusan na siya ng pera, kaya nag-apply siya para sa startup support program ng Chunyonja Telecom. Ang direktor na si Kim ng Chunyonja ay nakipag-ugnayan at gustong makipagkita sa kanya, ngunit nalilito si Hio. Sa nakaraang buhay niya, ang software na ito ay pag-aari ng Chunyonja Telecom. Ngunit bakit Chunyonja Telecom ang lumapit? Kaya sinaliksik ni Hio online si Director Kim. Pagkatapos makita ang mukha nito, naalaala ni Hio na isa itong alipors ni Cho Tae-seo na ipinasok sa Chunyonja Group. Sa nakaraang buhay niya, nilinlang nito si Seong-ho na ibigay ang proyekto sa Chunyonja Telecom at pagkatapos ay inagaw ang lahat ng karapatan niya. Nahuli ni Hio si Director Kim sa kasong pagbebenta ng impormasyon ng telekomunikasyon sa ibang bansa. Ngayon, nagpa siya siyang paalisin ito ng mas maaga. Nang maisip niya ito, pinuntahan ni Hio si Jang Il-hyun at ang kanyang mga kasama. Habang nag-uusap sila, nagreklamo si Jang Il-hyun na wala pa siyang nakuha na malaking kaso mula nang magsimula siyang magtrabaho. Kaya hindi siya umunlad. Habang naglalakad, naisip ni Hio na sigurado siyang maghahanda ng malaking kaso para kay Jang Il-hyun. Ilang sandali pa, nakipagkita si Hio kay Hia at ibinigay sa kanya ang Hahatop project para maibigay niya sa kanyang ama. Dahil galing sa Eki department, agad na sinabi ni Hia pagtingin niya sa proyekto na tiyak na magiging matagumpay ang software na ito. Samantala, ipinakita ni Director Kim ang Hahatop project kay Cho Tae-seo. Tinimok niya si Cho Tae-seo na gawin ang proyektong ito dahil tiyak na makakatulong ito sa kanyang political career. Nang gabing iyon, pagkatapos kumain, ipinakita ni Hia ang Hahatop project sa kanyang ama. Ipinakilala niya na ang senior niya ang gumawa ng platform na ito. Nag-apply siya sa isang youth startup support competition ng kumpanya, ngunit hiniling ni Director Kim na makipagkita sa kanya ng pribado. Ang sinabi ni Hia ay nagpapatanong kay Kim Chan-sung. Samantala, inayos na ni Director Kim ang lahat. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda ng legal team. Sinabi niya na sa oras na makuha nila ang source code ni Seong-ho, kailangan nilang agad itong irehistro para sa patent. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Seong-ho. Pinuri niya ito at sinabing hindi niya inakala na ang isang napakabata ay makakagawa ng ganoon kahusay na platform. Pagkatapos ay sinabi niya na ang working style ng Chunyonja Group ay lumana. Naniniwala siya na hindi maiintindihan ng Chunyonja Group ang isang bagong platform. Tanging ang Chunyonja Telecom lang ang makakatulong sa kanya. Ipinangako niya na sasagutin niya ang lahat ng investment cost. Bilang kapalit, kailangan niyang ibahagi ang proseso ng pagbuo ng Hahatop. Nang matapos silang mag-usap, lumabas din si Hio at Minso. Nalaman na pinayuhan na pala ni Hio si Seong-ho na mag-ingat kay Director Kim. Kaya, lihim na nagdala si Seong-ho ng recording device at inirecord ang buong pag-usap nila. Sinabi ni Hio na ang susunod na kailangang gawin ni Seong-ho ay tapusin ang proyekto sa pinakamabilis na paraan. Para sa patent registration, bahala na sila ni Minso. Pagkatapos, pumunta si Hio sa isang law office. Ibinigay niya ang proyekto sa abogado at sinabing gusto niyang mag-apply para sa patent. Ang pangalan ng abogado ay, nang marinig ng abogado na may kinalaman ito sa Chunyonja Telecom, agad niyang ipinagbigay alam kay Director Kim. Akala ng matalinong lalaking ito ay hawak niya na ang lahat sa kanyang mga kamay, kaya siya ay ngumiti ng mayabang. Ngunit hindi niya alam na sinadya ni Hio na malaman niya ang balitang ito. Sinabi ni Minso na masyadong mapanlin lang si Hio. Mabuti pa kung pumasok ka sa militar. Ngunit sinabi ni Hio na hindi na siya papasok sa militar ng 5 beses. Pagkatapos sabihin ito, naisip niya na hindi pa pala siya nakakapasok sa militar sa buhay na ito. Tangina, kailangan na naman siyang bumalik sa lugar na iyon. Samantala, nakipagkita si Chairman Kim kay Cho Tae-seo para mag-usap. Sinabi niya na ipinakita sa kanya ni Hia ang isang proyekto mula sa isang senior na kilala niya. Sinabi pa ni Hia na tiyak na magbabago sa mundo ang proyektong ito. Nagkunwari si Cho Tae-seo na walang alam. Pagkatapos, pinuri niya si Hia na mayroon itong malalim na pananaw. Ngunit sinabi ni Chairman Kim na may kakaiba siyang napansin. Hindi niya maintindihan kung bakit personal na nakipagkita si Director Kim sa programmer nang hindi ipinapaalam sa kanya ang tungkol sa proyekto. Akala niya ay magiging tapat ang taong inirekomenda ng kinatawan, ngunit mukhang hindi. Sa oras na ito, nakipagkita si Hio kay Jang Il-hyun. Ibinigay niya rito ang ebidensya ng krimen ni Director Kim. Ang isang
Isang empleyado ng isang malaking korporasyon ay lumalabag sa intellectual property rights. Kaya ito na makakakuha ng atensyon ng media. Pagkatapos tingnan ang mga ebidensya, mabilis na nagsimulang mag-imbestiga si Jang Il-hyun. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang bigyan si Hee-woo ng halik. Pagdating sa prosecutor's office, agad na iniulat ni Jang Il-hyun sa kanyang boss na hahawakan niya ang kasong ito. Ang kanyang boss ay si Kim Seok-hoon, ang chief prosecutor. Agad na tumawag si Seok-hoon kay Cho Ta-seop. Sinabi niya na iniimbestigahan na si Director Kim ng mga prosecutor. Naniniwala si Seok-hoon na ibibenta ni Director Kim ang relasyon niya kay Cho Ta-seop. Pagkatapos marinig ito, nalito si Cho Ta-seop. Kahit na ginawa niya ito ng palihim, nabunyag pa rin ang lahat. Naalaala ni Hee-woo na sa nakaraang buhay niya, ang pinakamalaking nakinabang sa Hahatop case ay si Cho Ta-seop. Kung hindi makahanap ng matinong investor ang Hahatop, pwedeng kunin ni Cho Ta-seop ang software na ito anumang oras. Kaya nagpasya si Hee-woo na gamitin ang pera na ibinigay sa kanya ni Yong-soo para mamuhunan. Hindi rin tumuto si Yong-soo, hinayaan niyang si Hee-woo ang magdesisyon. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Seong-ho. Ibinigay ni Seong-ho kay Hee-woo ang balita na personal na nakipag-ugnayan ang chairman ng Chuneon Group para humingi ng tawad. Para sa alok na investment, pumayag si Seong-ho dahil sa napakagandang kondisyon na ibinigay ng chairman ng Chuneon Group. Naisip ni Hee-woo na nalutas na niya ang problema kay Director Kim pero hindi pa rin niya mababago ang tadhana. Pagkatapos, tinanong niya si Seong-ho kung bakit niya ito pinagkakatiwalaan. May tatlong dahilan kung bakit nagtitiwala si Seong-ho kay Hee-woo. Una, pinaalalahanan siya ni Hee-woo tungkol kay Director Kim at tama nga ang sinabi ni Hee-woo. Nililinlang ka ni Director Kim. Pangalawa, si Min-soo. Sa totoo lang, ang ideya para sa Hahatop ay galing kay Min-soo. Gusto ni Min-soo na gumawa ng isang mundo na magkokonekta sa mga tao sa pamamagitan ng paggamit ng data. Ngunit ayaw niyang sabihin ito kay Hee-woo. Ang pangatlong dahilan ay bago nakilala ni Seong-ho si Director Kim, nakatanggap siya ng isang text message. Pinaalalahanan din siya ng nagpadala ng mensahe na mag-ingat. Ngunit nang tawagan niya ang numero, sinabi ng kausap na hindi sila nagpadala sa kanya ng text. Samantala, nagmamadaling pumunta si Director Kim kay Cho Ta-seop. Pagdating niya, lumuhod siya, humihingi ng tawad kay Cho Ta-seop dahil sa paggawa ng gulo. Ngunit malinaw ang reaksyon ni Cho Ta-seop. Kung mayroong isang walang kwentang tauhan, kailangan itong tanggalin kaagad. Pagkatapos sabihin ito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na asikasuhin si Director Kim. Pagbalik ni Seong-ho mula sa pamimili, binuksan niya ang CE. Ang balita ay tungkol sa pagpapakamatay ni Director Kim sa pamamagitan ng pagtalon mula sa gusali. Naisip ni Hee-woo na tiyak na may kinalaman si Cho Ta-seop dito. Pagkatapos mamatay ni Director Kim, hindi na maitutuloy ang kaso. Kinabukasan, curious pa rin si Hee-woo kung sino ang nagpadala ng text message. Isinulat niya ang pangalan ng nagpadala ng mensahe. Nang makita ito ni Curie, sinabi niya, hindi ba't ito ang isa pang pangalan ng Diyos ng impyerno, si Hades? Habang nag-iisip si Hee-woo, tumawag si Min-soo. Sinabi niyang nahanap na niya ang may-ari ng cellphone na nag-text kay Seong-ho. Isa lang daw itong part-time na empleyado sa isang convenience store. May isang babae na humiram ng cellphone ng lalaki para mag-text kay Seong-ho. Pagkatapos sabihin ito, sinabi ni Min-soo kay Hee-woo na pumunta doon agad. Pagkatapos niyang tingnan ang kihi, natuklasan ni Hee-woo na ang nagpadala ng mensahe kay Seong-ho ay ang babaeng nakasuot ng pula. Siya pa rin ang sekretarya ni Cho Ta-seop. Ngunit bakit niya tinawag ang sarili na Hades, ang Diyos ng impyerno? Pagdating sa paaralan, nakita ni Hee-woo sa Tsihi ang balita tungkol kay Cho Ta-seop. Pinuuri siya ng mga tao dahil nailigtas niya ang Eve's car para hindi maibenta sa ibang bansa. Dahil dito, hindi nawala ng trabaho ang maraming manggagawa sa buong bansa. Ngunit si Hee-woo lang ang nakakaalam na sa nakaraang buhay niya, si Cho Ta-seop mismo ang nagbenta ng Eve's car matapos siyang mabigo na makuha ang Hahatop project. Kaya, binago niya ang desisyon niyang ibenta ang Eve's car para makuha ang suporta ng publiko. Nang aalis na sana siya, narinig ni Hee-woo ang balita tungkol sa isang bagong kaso. Isang lalaki ang inaresto dahil sa pagpatay. Umiiyak siya habang lumuluhod, sinasabing inosente siya, ngunit walang naniwala sa kanya. Nang dalhin siya palabas ng bahay, tumakbo ang kanyang anak. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang ama, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Nang makita niya ang kanyang ama na dinadala sa sasakyan, wala siyang magawa kundi umiyak ng malakas. Sa sandaling iyon, dumating si Hee-woo at tinanong siya kung si Park Sang-man ba siya. Sinabi niya na tutulungan niya ang kanyang ama na patunayan na inosente ito. Pagkatapos, dinala niya si Sang-man sa paaralan. Sa klase, tinukso si Sang-man ng kanyang mga kaklase dahil pumatay ang kanyang ama. Ngunit tiniis ito ni Sang-man dahil nangako si Hee-woo na tutulungan niya ang ama nito na mapawalang sala sa lalong madaling panahon. Bagaman mahirap paniwalaan, wala nang ibang magagawa si Sang-man. Kailangan niyang magtiis at maghintay na mapawalang sala ni Hee-woo ang kanyang ama. Sa oras na ito, pinuntahan ni Hee-woo si Jang Il-hyun. Ibinigay niya rito ang ebidensya ng kaso at tinuruan siya kung paano hanapin ang tunay na kriminal. Pagkatapos, hinintay niya si Jang Il-hyun na asikasuhin ang kaso para sa kanya. Dahil gusto niyang ma-promote, agad na ipinatawag ni Jang Il-hyun ang asawa ng biktima para tanungin. Matagal niya itong tinanong, ngunit ayaw magbigay ng anumang impormasyon ng babae. Agad na inutusan ni Jang Il-hyun ang kanyang tauhan na dalhin ang isang lalaki. Nalaman na ng babae pala ang asawa. Natakot ang babae na baka nalaman ng asawa niya ang panloloko niya, kaya pinatay niya ito. Maraming utang ang asawa niya sa ama ni Sang-man pero ayaw nitong magbayad. Nang mag-away ang ama ni Sang-man at ang asawa niya, nakita niyang nagbabantalang ang ama ni Sang-man sa pamamagitan ng kutsilyo pero hindi niya ito sinaksak. Habang natutulog
ang kanyang asawa, ginamit niya ang kutsilyo at pinatay ito. Kaya, ang ama ni Sangman ang napagbintangan. Sa harap ng istasyon ng pulisya, masayang nakita ni Hee-woo ang pamilya ni Sangman na nagkasama-sama ulit. Sa nakaraang buhay, gumugol si Sangman ng 15 taon para lang maghanap ng ebidensya na magpapatunay na inosente ang kanyang ama. Dahil sa paghanga ni Hee-woo, naalaala niya ito sa buhay na ito at tinulungan siya. Ngayon ang araw ng college entrance exam ni Han-mi. Pagpasok niya sa exam hall, nakita niya si Hee-woo na nag-cheer sa kanya. Ikinagulat niya, nakita ni Hee-woo na kinakabahan si Han-mi, kaya kinuha niya ang isang bagay at sinabing lucky charm iyon. Ito ang ballpen na ginamit niya sa college entrance exam noong nakaraang taon. Masayang tinanggap ni Han-mi ang ballpen. Bago umalis, inilagay pa ni Hee-woo sa kamay ni Han-mi ang isang regalo. Hinawakan pa niya ang kamay ni Han-mi, kaya natigilan ito ng ilang segundo. Pagkatapos, masaya siyang sumigaw para i-cheer ang sarili niya. Ngayon din ang college entrance exam ni Sangman. Dalawang tao ang nagsisikap para sa kanilang kinabukasan. Pagkatapos ng exam, tinulungan ni Hee-woo si Han-mi na tingnan ang resulta. Nang makita niya ang kanyang marka, tumakbo si Han-mi sa paligid sa tuwa. Sa kabilang banda, masaya rin si Sangman dahil nakamit niya ang gusto niyang resulta. Ngunit hindi pa nagtatagal ang kanilang kasiyahan. Si Han-mi. Tinawagan si Han-mi ng kanyang ama. Ang unang salita niya ay hindi pagbati. Gusto niya na piliin ni Han-mi ang paaralang inihanda niya. Kung hindi siya papayag, ipadadala niya si Han-mi sa ibang bansa para mag-aral. Kahit nainis siya, wala siyang magawa. Pagkatapos, niyaya ni Han-mi si Hee-woo na uminom. Sinabi niya na pipiliin niyang mag-aral sa Broadcasting and Journalism Department. Agad na sinabi ni Hee-woo na sigurado siyang magiging sikat siyang reporter. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, nagpasalamat si Han-mi kay Hee-woo dahil lagi itong nandyan para sa kanya. Dahil sa kanya, kaya narating niya ang kinalalagyan niya ngayon. Balang araw, siguradong gagantihan niya si Hee-woo. Pagkatapos, nag-cheer sila para sa isang maliwanag na kinabukasan. Pag-uwi niya, nakita ni Hee-woo ang kanyang mga magulang na naghihintay sa kanya ng may malungkot na mukha. Nang hindi niya pa naiintindihan ang nangyayari, ibinigay ng kanyang ama sa kanya ang isang papel ng summon. Nang tingnan niya itong mabuti, nakita niyang ito ay isang military summons. Agad na sumimangot si Hee-woo, dumating na naman ang araw na ito. Sinabi ng kanyang ama na wala siyang dapat katakutan dahil dati siyang galing sa isang espesyal na sangay. Nang makita ng kanyang ina na nagsisinungaling ang kanyang asawa nang hindi kumukurap, sinabi niya, nagsisinungaling ka. Galing ka lang sa supply unit. Well, isa akong supply soldier ng espesyal na sangay. Okay. Ang galing mo, tatay. Haha. Nang marinig ni Lee Min-soo na kailangang mag-enlist ni Hee-woo sa loob ng 2 araw, sinumbat niya, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Labis na nasaktan si Lee Min-soo sa pangyayaring ito. Napaisip si Hee-woo, mas masakit ba ito kaysa sa taong kailangang mag-enlist ng 2 beses? Nang hindi nakikita ang mukha ni Hee-woo, nanatili siyang walang emosyon. Hindi na nakapagpigil si Curie at sinigawan siya, kasama ni Min-soo. Bakit ka kalmado? Hindi ka ba natatakot? Pangalawang beses ko na ito, bakit ako matatakot? Pagkatapos noon, narinig ni Hee-woo ang balita na si Hia ay mag-aaral din sa ibang bansa sa loob ng ilang araw. Pagkarinig nito, sinabi niya na mayroon siyang mahalagang bagay na kailangang gawin. Ha, hindi man lang tayo mag-iinom para sa farewell. Gago ka. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran pa rin sila ni Hee-woo na nag-iwan kay Curie na walang masabi. Nagpunta siya kay Woo Young-soo at sinabi sa kanya na malapit na siyang mag-enlist. Ibinigay din niya pabalik ang perang pinahawak niya noon. Sinabi ni Woo Young-soo na mayroon siyang ilang real estate na target at mamumuhunan siya doon habang naghihintay na lumabas si Hee-woo. Lubos na nagpasalamat si Hee-woo sa kanya. Pagkatapos, nagpaalam siya kay Woo Young-soo at umuwi. Habang nasa daan, naalaala niya ang mga bagay na nagawa niya sa buhay na ito. Bagaman hindi pa niya natatalo si Cho Tae-sub, masaya siya dahil marami siyang mahal sa buhay sa tabi niya. Kinabukasan, lumuhod si Hee-woo para magpaalam sa kanyang mga magulang habang lumuluha. Pagkalabas niya ng bahay, nakita niya si Hia na naghihintay sa kanya. Nagalit siya dahil hindi sinabi ni Hee-woo sa kanya ang tungkol sa pag-enlist niya. Sinumbat din ni Hee-woo sa kanya na aalis siya para mag-aral sa ibang bansa nang hindi siya sinasabihan. Nagtawanan ang dalawa. Pagkatapos, magkasama silang naglakad sa kalsada. Habang naglalakad, biglang inakbayan ni Hia si Hee-woo. Nang subukan niyang alisin ang kamay nito, sinabi ni Hia na huwag siyang gumalaw. Siya ang unang tao na inakbayan niya ng ganoon. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam na sila sa isa't isa. Naglakad si Hee-woo sa sarili niyang landas. Mabilis na lumipas ang 7 taon. Bumalik si Hee-woo na mas mature ang hitsura. Ang unang lugar na tinapakan niya ay ang Gangwon Provincial Prosecutor's Office. Si Gu Seung-hyuk ang chief prosecutor doon. Tinanong niya si Hee-woo, bakit ang isang valedictorian ng training academy ay pumunta sa isang bulok na lugar na tulad nito. Sinabi ni Hee-woo na pumunta siya doon para dalhin si Gu Seung-hyuk sa Seoul. Pagkarinig nito, nagulat siya. Bakit gusto ni Hee-woo na dalhin sa Seoul ang isang walang pangalan at tinapong prosecutor? Pero, naniniwala si Hee-woo na ang pagkakakilanlan ay isang bagay na makukuha mo kung gusto mo. Pagkatapos nilang mag-usap, sinabi ni Gu Seung-hyuk na maghanap na lang si Hee-woo ng sarili niyang opisina. Sa kabilang panig, nag-uusap ang dalawang dating empleyado tungkol kay Hee-woo. Habang masarap ang kanilang usapan, pumasok si Hee-woo. Tumayo ang isa at nagpakilala, ako si Oh Min-guk, isang investigador. Sinabi rin niya na kung may hindi alam si Hee-woo, pwede niya itong utusan na gawin. Walang pakundangan, sinabi ni Hee-woo na pagsama-samahin niya ang lahat ng kaso sa opisina at ibigay sa kanya. Nalito at nabalisa si Min-guk, hindi alam kung ano ang mangyayari. Pagkatapos, dinala ng chief prosecutor si Hee-woo sa isang bar. Pagdating nila, nakakita sila ng isang grupo ng mga tao. Agad na tumakbo si Seung-hyuk para entertain sila. Nalaman nila
Maliban na ang grupo ay binubuo ng mga matataas na opisyal ng rehiyon. Sa kanila, may isang sikat na gangster. Ang lakas ng loob nila, kaya tinarget na ni Hiwo ang grupo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-inom, binanggit ni Hiwo ang tungkol sa pagdadala sa chief prosecutor sa Seoul. Nagalit ang chief at sinabihan si Hiwo na bumalik na sa Seoul, pero ayaw niyang bumalik dahil mas malaya siyang gumalaw doon. Sa pakiramdam na walang magagawa si Hiwo mag-isa, pumayag si Gu Seung-hyuk na manatili siya. Pagbalik sa prosecutor's office, sinabi ni Min-gok sa kanyang kasamahan na wala siyang ginagawa sa loob ng ilang araw. Naramdaman niyang mas tamad pa si Hiwo kaysa sa chief prosecutor. Dahil dito, naging mas madali ang kanyang trabaho. Hindi pa siya nakakapagdiwang, dinala ni Hiwo ang 2 tumpok ng mga dokumento. Sinabihan niya si Min-gok na tapusin ang mga dokumentong ito bago matapos ang araw. Nang makita ang tambak na dokumento na kasing taas ng bundok, napamura na lang si Min-gok. Pagkatapos, pinuntahan ni Hiwo si Woo-yong-soo. Tuwang-tuwa si Woo-yong-soo nang makita siyang bumalik. Pagkaupo pa lang ni Hiwo, tinanong niya agad si Woo-yong-soo tungkol kay Sangman. Nalaman na bago siya nag-enlist, dinala ni Hiwo si Sangman kay Woo-yong-soo para sanain. Ngayon na bumalik na siya, gusto niyang isama si Sangman para magtrabaho para sa kanya. Pagkatapos, mahigpit na niyakap ni Sangman si Woo-yong-soo at sinabihan siya na dapat siyang uminom ng gamot ng maayos ngayon na wala na siya. Sa kotse, naalaala ni Hiwo ang 7 taon na nakalipas nang pumunta si Sangman sa kanya. Sinabi ni Sangman na gusto niyang suklian ang kabutihan ni Hiwo. Nangako siya na susubukan niyang maging isang mahusay na katulong ni Hiwo. Ang unang bagay na kailangang gawin ni Sangman ay samahan si Hiwo sa beer club. Pagdating pa lang nila sa pinto, tinanong ulit ni Hiwo ang security guard kung mayroong sugalan doon. Tumawa ito at sinabing wala. Walang sinayang na oras, binuksan ni Sangman ang kanyang bag at nang makita ng security guard na puno ito ng pera, yumuko siya at pinapasok silang dalawa. Pagpasok, dinala sila sa isang secret door. Pagpasok nila, nakita nilang isa itong napaka-professional na lugar ng sugalan. Kahit alam niyang puro panloloko ang nangyayari doon, nagpalit pa rin ng chip si Hiwo at pumunta sa dice game. Taya siya ng taya at pinagmasdan ang mga panloloko ng mga tao doon. Pagkatapos maglaro ng matagal, naubos ang kanyang chips. Sinabihan ni Hiwo si Sangman na palitan ang lahat ng pera sa bag nila ng chips. Pagkatapos, tinaya ni Hiwo ang lahat ng chips na mayroon siya sa numero 7. Dahil sa sobrang laki ng halaga, natakot ang empleyado. Habang nanginginig siyang binubuksan ang kahon, sinabi ni Hiwo na gusto niyang palitan ito ng numero 6. Nang makita niya ang mukha ng empleyado na gumaan ang pakiramdam, nahulaan niya na ito. Pero, sinadya niya pa ring magpalipat-lipat ng taya para tuksuhin ang empleyado. Sa huli, pinili niya ang numero 6, gaya ng inaasahan, natalo si Hiwo. Pagkatapos, nakipagkamay siya sa empleyado at umalis. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpunta si Hiwo sa isang restaurant. Habang nag-o-order, biglang dumating ang babaeng empleyado. Kahapon, sinadya ni Hiwo na matalo at palihim na binigyan ang babae ng isang papel na may appointment. Sinabi ni Hiwo na gusto niyang malaman ang impormasyon tungkol sa manager ng casino. Pagkatapos, nagpakilala siya, ako ang bagong prosecutor sa lugar na ito. Ang chief prosecutor. Habang natutulog, biglang nakatanggap si Seung-hyuk ng tawag mula kay Hiwo. Sinabi ni Hiwo na gusto niyang buwagin ang Jochigang. Napuno ng galit si Seung-hyuk at tinanong si Hiwo, may ebidensya ka ba para buwagin ang mga taong iyon? Sabi ni Hiwo, kung wala, gagawa na lang tayo. Ihingi siya ng tulong mula sa pulisya. Sinabi ni Seung-hyuk na magkasama ang mga taong iyon, kaya walang silbi ang gagawin niya. Pero hindi nakinig si Hiwo sa kanyang payo at pinatay ang tawag. Mag-isa siyang pumasok ng mayabang. Ikinuha niya ang kanyang prosecutor card at sinabi na arestado na silang lahat. Nang makita ito, kumuha sila ng pera para suhulan siya. Dinagdagan pa ni Hiwo ang kanilang krimen sa pamamagitan ng pagdagdag ng panunuhol sa isang prosecutor. Nang makita nila na seryoso siya, kumuha sila ng mga kutsilyo. Inutusan ni Hiwo si Sangman na patayin ang ilaw para siya na lang ang bahala sa mga gunggong. Hindi pa siya tapos makipaglaban, bumukas na ang ilaw. Lumingon siya at tinawag si Sangman pero walang sumasagot. Pagkalabas niya, nakita niya si Min-gok na mali ang pagkaunawa at inaresto si Sangman. Pinayuhan ni Hiwo na magingat sila at umakyat ulit sa itaas. May lumitaw na 2 lalaki sa daan, mabilis niya itong tinalo at itinulak sa isang silid. Nakita ni Hiwo ang buong grupo na nakatayo roon. Saan galing ang lahat ng mga taong ito? Wala tayong oras, sabay-sabay na kayong lahat. Formal na nagsimula ang laban ni Hiwo laban sa buong grupo. Pagkatapos nilang talunin, pumasok si Min-gok at Sangman. Hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Hindi nila inaasahan na mayroong ganoong kalakas na tao. Nang matapos, pumunta si Hiwo sa silid kung saan nakatago ang mga ebidensya ng kanilang krimen. Inutusan niya si Sangman na i-hack ang sistema at kunin ang lahat ng data. Alam ni Hiwo na magaling si Sangman sa mga ganitong bagay. Sa nakaraang buhay, nahack pa ni Sangman ang prosecutor server para burahin ang pangalan ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, biglang may narinig si Hiwo na ingay sa labas. Pagkalabas niya, nakita niyang binubugbog si Min-gok. Isang malaking lalaki ang lumitaw. Tuwang-tuwa si Hiwo na makilala ang taong ito. Gusto niyang sumama ito sa kanya. Pagkatapos, naglaban silang dalawa. Siya si Lee Seon-seok na sa nakaraang buhay, dahil sa bilis ng kanyang suntok, naging pinakamagaling na boksingero sa buong bansa. Sa buhay na ito, desidido si Hiwo na hindi nahahayaan si Lee Jeon-seok na mapunta sa maling landas. Pagkatapos niyang talunin si Lee Jeon-seok, dumating din ang chief prosecutor. Walang salita, lumapit siya kay Hiwo at sinampal siya. Pinayuhan ni Seung-hyuk na huwag na niya itong gawin dahil walang mas mahalaga kaysa sa buhay. Ngunit sinabi ni Hiwo kay Seung-hyuk na magtiwala na lang siya at ipaubaya sa kanya ang lahat. Pagkatapos, inutusan ni Seung-hyuk ang mga tao na asikasuhin ang pinangyarihan. Ang dahilan kung bakit lubos na nirerespeto ni Hiwo si Seung-hyuk ay dahil sa nakaraang buhay. Binigyan siya ng prosecutor na si Seung-hyuk ng lahat ng ebidensya na nakolekta niya
niya bago siya nag-resign. Nang buksan niya ito, nagulat si Hee-woo. Ito ang lahat ng ginawa ng mga tauhan ni Jo Tae-seo. Gaano katagal bago niya ito naipon? Nang mga oras na iyon, hinabol ni Hee-woo si Seung-hyuk para magpasalamat. Nangako siyang gagamitin niya ng maigi ang mga dokumento. Balik sa kasalukuyan, binigyan ni Hee-woo si Sangman ng isang set ng mga dokumento. Sinabihan niya si Sangman na dalhin ito sa Seoul at ibigay kay Han-mi. Pagkatapos, pumunta si Hee-woo sa kulungan at sinabihan ang lahat ng mga inaresto na magsasagawa siya ng interogasyon isa-isa. Kung hindi sila makikipagtulungan, mas magiging mabigat ang kanilang parusa. Nagtawanan ang mga ito at hinamak si Hee-woo. Sa tingin mo ba matatakot kami sa iyo? Nang makita ito, sinabi ni Hee-woo sa investigador na si Oh Min-go, kung sino man ang hindi makikipagtulungan, bigyan mo na lang ng 15 taon sa kulungan. Nang marinig ito, namutla ang mukha ng bawat isa sa kanila. Ang unang taong ininteroga. Nalaman ni Hee-woo na hindi lang pagsusugal ang ginagawa ng mga ito, kundi pati na rin ang pagdukot sa mga babae. Nang dumating sa pangalawang lalaki, pagkatapos ng kaunting pananakot, inamin niya na dinukot niya ang halos 20 babae at pinilit pa ang mga ito na gumamit ng droga. Pagkarinig nito, hindi na nakapagpigil si Hee-woo at sinuntok siya. Sunod, ang leader ng gang. Pagkakita kay Hee-woo, sinabi niya agad, dalhin mo rito ang menu. Nagugutom na ako. Pinatay ni Hee-woo ang kamera at pumunta sa kanya para asikasuhin siya. Ito ang menu mo at ito ang gutom mo. Pagkatapos bugbugin, hindi lang siya natakot. Sinabi pa niyang babalatan niya si Hee-woo. Ang taong ito ay talagang walang takot at gustong-gusto lang mang-asar ng aso. Pagdating sa opisina ng Chief Prosecutor, nakita ni Hee-woo ang ilang matataas na opisyal na dumating para magreklamo tungkol sa kanya. Sinabi nila na dapat panatilihin ang lokal na ekonomiya at ang kapayapaan sa buong rehiyon. Sinumbat nila si Hee-woo na sinisira niya ang lahat. Sinumbat din nila si Hee-woo na masyado siyang maraming binugbog. Pagkatapos, inutusan nila na ang bagay na ito ay dapat asikasuhin ng tahimik. Pagkatapos nilang magsalita, naghanda silang umalis, ngunit sinabi ni Hee-woo na oras na. Sinabi niyang tingnan muna nila ito bago sila umalis. Ang mga krimen ng lahat ng mga inaresto ni Hee-woo ay na-i-broadcast sa balita. Kaya nalaman ito ng publiko. Maaaring ipagpatuloy ni Hee-woo ang investigasyon at arestuhin ang mga utak sa likod nito. Nang makita na nabunyag na ang lahat, natakot sila at umalis. Sa pagkakataong ito, hindi nagalit si Seung-hyuk. Sa halip, tinanong niya si Hee-woo kung tiwala ba siyang mahuhuli silang lahat. Gaya ng dati, tiwala si Hee-woo. Habang nagpapahinga, bigla siyang nakatanggap ng mensahe. Nalaman niya na binisita siya ni Hia. Nang magkita silang muli, pareho silang ngumiti. Tinanong ni Hia kung bakit siya nagtatrabaho doon. Kung gusto niya, pwede niya siyang dalhin sa legal department ng kumpanya niya. Pero sinabi ni Hee-woo na gusto lang niyang tingnan ang dagat doon. Umiti si Hia at sinabing, talagang namiss ko ang pagiging cool mo. Pareho ka pa rin. Palagi akong ang unang gumagawa ng hakbang. Ako ang unang nagsabi na namiss kita at ako rin ang unang pumunta para hanapin ka. Ang sama mo talaga. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, dumating na si Han-mi. Sinabi ni Hia na kailangan na niyang umalis. Pagdating ni Han-mi, agad siyang nagpakita ng pagmamayabang. Maganda siya, no? Pero hindi kasing ganda ko. O talaga? Subukan mong sabihin na mas maganda siya kaysa sa akin kahit isang beses lang. Isang beses lang? Bakit isa lang? Hay nako, subukan mo ulit sabihin. Dahil sa ugali niyang ito, natakot si Hee-woo. Kaya, inalok niya si Han-mi na kumain para makabawi. Nang makita ni Sangman si Han-mi, tinanong niya si Hee-woo, tinitingnan mo ba ang mukha bago ka makipagkaibigan? Bakit ang ganda nilang lahat? Sinabi ni Hee-woo, syempre, birds of a feather flock together. Bakit pareho kayong dalawa? Habang masaya sila, dumating ang mga hooligans na nakulong noon. Dahil kakalaya lang nila, naging mayabang sila. Pumunta sila para kutyain si Hee-woo, na hindi na lang niya pinansin. Nang makita ito, nilapitan nila si Han-mi para asarin. Hindi madaling pakialaman si Han-mi. Gusto mo na bang mamatay, gago ka? Manahimik ka bago ko tusukin ang lalamunan mo ng chopsticks. Hindi talaga pwedeng biruin ang mga babae. Matapos umalis ng mga ito, lalong nag-init ang ulo ni Han-mi. Kinuha niya ang bote ng alak at handa na siyang sugurin ang mga ito. Buti na lang at napigilan siya ni Sangman. Ang bilis talaga niyang mag-init ang ulo. Nang gabi, nagtataka si Sangman kung kailan pa naging ganito si Hee-woo. Sa isang araw, 2 babae ang pumunta para hanapin siya. Hindi niya alam kung sino ba talaga ang girlfriend niya. Nang hindi sumagot si Hee-woo, sinabi ni Sangman, kung ako, mas gusto ko si Hia. Pero cool din si Han-mi. Sangman, parang masyadong konti ang trabaho mo nitong mga nakaraang araw. No, simula bukas, dadagdagan ko pa. Patayin mo na ang ilaw at matulog ka na. Kinabukasan, binigyan na ng misyon si Sangman. Habang nag-imbestiga sa pantalan para sa kaso ng droga, sa prosecutor's office, walang tigil sa pagtatrabaho si Min-gok araw at gabi. Nang malapit na siyang mag-break, dumating si Hee-woo na may dalang isang kahon. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, itinulak niya ang kahon kay Min-go. Dapat matapos mo ito bago matapos ang araw, okay? Sabi mo, matatapos bago matapos ang araw. Ibig mong sabihin, bukas pa ako mag-i-end ng shift, no? Haha, ikaw lang talaga ang nakakaintindi sa akin. Kaya mo yan. Talagang malas si Min-gok na nakilala niya si Hee-woo. Sa kabilang banda, dahil nagtitiwala na si Seung-hyuk, inalok niya si Hee-woo na uminom. Ibinigay ni Seung-hyuk kay Hee-woo ang mga dokumento ng krimen ng mga opisyal sa rehiyon. Sinabi niya na ito ang tiket niya para dalhin siya ni Hee-woo sa Seoul. Kaya, opisyal na silang nagtulungan. Kinabukasan, may narinig si Sangman na napakahalagang balita. Sa gabi, magkakaroon ng malakihang drug deal sa pantalan. Pagkatapos, pumunta si Hee-woo at Sangman sa Seoul. Ibinigay niya ang mga dokumento ng kaso kay Seok-hoon. Sinabi niya na gusto niyang imbestigahan ang kaso sa ilalim ng pamamahala nito. Ito ang tiket mo para dalhin si Seung-hyuk sa Seoul. Pagkalabas niya ng silid, nakita niya ulit si Min-soo. Pagkakita sa isa't isa,
mag-isa, mahigpit silang nagyakapan. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, nahulaan na ni Seung Hyuk ang layunin ng pagpunta ni Hee-woo. Ang galing at nakakatakot ka talaga. Sa pag-uwi, pinuntahan din ni Hee-woo si Curie. Pagdating niya, nakita niyang tinuturuan niya ang kanyang subordinate. Ngayon, isa na ring malakas na prosecutor si Curie. Nang makita na malapit ang dalawa, nagtanong si Sangman, sabihin mo sa akin ang totoo, abnormal ka ba? Ilan ba talaga ang mga girlfriend mo? Gusto mo na bang mamatay? Bilis, tara na. Sa kabilang banda, nag-report na si Seok-hoon kay Cho Tae-sub tungkol kay Hee-woo. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Cho Tae-sub sa alok ni Hee-woo. Sa prosecutor's office, walang tigil pa rin sa pagtatrabaho si Min-go. Nang matapos na siya sa kanyang trabaho, biglang lumitaw si Hee-woo. Hinila niya si Min-go para arestuhin ang mga kriminal. Nang makarating sila sa pantalan, kailangan pa ni Min-go na magbuhat ng mga bagay papunta sa kotse. Bukod sa mga tao ni Seok-hoon na nandoon na, kailangan lang ni Hee-woo na mahanap ang mga droga na dinadala ng mga kriminal para agad na silang kumilos. Palihim na binuksan ni Sangman ang kahon pero ang laman ay puro isda. Sa sandaling iyon, lumapit ang mga kriminal. Nagkunwari si Sangman at Min-guk na nabasag nila ang kahon. Nang kinuha ni Sangman ang isang isda, nakita niyang may droga sa loob ng tiyan nito. Itinaas ito ni Min-guk para ipakita kay Hee-woo. Magaling! Nandito ang prosecutor. Lahat, manatili sa inyong pwesto. Sino ka? Ako. Sino pa? Haha! Hindi ba parang walang magawa ang mukha ng kriminal? Sa huli, nahuli ang mga ibon. Tara, hulihin natin sila, mga kapatid. Ipagpapatuloy sa episode 7. Pagkatapos magbigay ng senya si Hee-woo, inutusan ni Seok-hoon ang kanyang mga tauhan na kumilos agad. Hindi pa alam ng mga kriminal ang sitwasyon, kaya tinangka nilang bugbugin si Hee-woo ng sabay-sabay. Anyway, makukulong din kami. Pero hindi talaga nagiging mabait ang mga taong ito. Kailangan talagang si Hee-woo pa ang kumilos bago sila sumunod. Gaya ng dati, nakahiga na sa lupa ang lahat ng kriminal bago dumating ang mga pulis. Sa kabilang panig, matagumpay na naaresto ng chief prosecutor ang mga natitira. Nang matapos ang lahat, turn na ng leader ng gang. Sa pagkakataong ito, kung hindi ka umamin, mamamatay ka. Nang makita ang lahat ng ebidensya, pinagpapawisan siya ng husto. Sa huli, umamin siya sa lahat para lang mamatay silang lahat. Talagang isang matapang na tao. Pagkatapos, pumunta si Hee-woo sa press conference. Binanggit niya ang mga pangalan ng mga taong sangkot sa kaso para malaman ng publiko. Ang mga tiwaling opisyal na ito ay ginagamit ang kanilang posisyon para itago ang mga krimen ng mga salarin. Kabilang sa kanila ang police chief ng Gangneung at ang mayor ng syudad. Nang malapit ng basahin ni Hee-woo ang pangalan ni Assemblyman Kim Sang-tae, nakatanggap siya ng balita na sa Seoul, inutusan siya ni Seok-hoon na huwag isama ang pangalan ng Assemblyman. Ito ang kondisyon para makapunta si Hee-woo at Seung Hyuk sa Seoul. Nalaman na ang Assemblyman na iyon ay isa rin sa mga tao ni Cho Tae-sub. Sa wakas, napansin na ni Cho Tae-sub si Hee-woo. Inutusan niya ang kanyang mga tao na mag-ayos ng pagpupulong kasama si Hee-woo. Sa sandaling ito, pinuntahan ni Hee-woo ang malaking lalaki na lumitaw sa nakaraang episode. Siya si Lee Jong-seok. Kahit na 21 na siya, hindi pa rin siya nakakatapos ng high school. Dahil kailangan niyang kumita ng pera para sa medical bills ng kanyang ina, huminto siya sa pag-aaral para maging isang gangster. Nag-debate pa si Jong-seok na freelancer siya at hindi isang gangster. Pagkatapos, tumawag si Hee-woo kay Sangman. Inutusan niya si Sangman na bayaran ang hospital bills ng ina ni Jong-seok at ilipat siya sa pinakamagandang ospital. Bukod pa rito, inayos din niya ang isang disenteng part-time job para kay Jong-seok para kumita ng pera. Sa huli, pinayuhan niya si Jong-seok na mag-focus sa pag-aaral. Pagkarinig nito, nagtatakang tinanong ni Jong-seok si Hee-woo, bakit mo ginagawa ito? Hindi ba't gusto mo ng freelancer job? Ina-hire kita, gusto mo ba o hindi? Tumingin si Jong-seok kay Hee-woo at emosyonal na pumayat. Matagumpay na nakuha ni Hee-woo ang isang mahusay na fighter. Nang umalis si Hee-woo, saka lang nagpakita si Jong-seok ng kaligayahan. Nang gabing iyon, nag-inom ulit si Seung Hyuk. Sinabi ni Hee-woo sa kanya ang kanyang plano pagdating niya sa Seoul. Ang unang tao na gusto niyang arestuhin ay si Jang Il-hyun. Siya ay isang mapagkakatiwalaang tauhan ni Seok-hoon, kaya kailangan nilang magsimula sa kanya. Pagdating niya sa Seoul, agad siyang tinawag ni Seok-hoon. Gusto niyang bantayan ni Hee-woo si Seung Hyuk at mag-report sa kanya. Pagdating sa opisina, nakita ni Hee-woo ang isang listening device. Pero hindi niya ito inalis. Sa halip, nag-report siya kay Seung Hyuk. Gusto niyang magkunwari silang dalawa para malinlang si Seok-hoon. Pag-uwi niya sa restaurant ng kanyang mga magulang, nagulat siya na nandoon si Han-mi. Nandoon siya para magsulat ng artikulo tungkol sa restaurant ng mga magulang ni Hee-woo. Pagkatapos, nagsara sila ng maaga at nagkaroon ng celebration para sa pagbabalik ni Hee-woo. Sa wakas, kumpleto na silang lahat. Lahat sila ay masayang kumain. Pati na rin si Jeon Seok-hoon na nagtatrabaho roon bilang part-timer. Habang kumakain, kailangang umalis ni Han-mi ng maaga dahil mayroon siyang gagawin. Pagkaalis niya, nag-usap-usap ang lahat. Nagkwento si Sangman ng ilang bagay. Pinuri din ni Gu Yong-soo si Hee-woo sa kanyang kakayahang magturo. Hindi lang daw niya tinuruan si Sangman at Jeon Seok na maging mabubuting tao, kundi inaalagaan din daw niya ang kaibigan niyang babae. Haha, nahihiya si Hee-woo. Maaga pa, nag-jogging si Hee-woo kasama si Jeon Seok. Sinubukan niyang unahan siya, pero sa huli, iniwan siya ni Jeon Seok. Ang lakas talaga ng taong ito. Tinanong ni Hee-woo si Jeon Seok, kung maglalaban ulit tayo, mananalo ka ba? Hindi sumagot si Jeon Seok at ngumiti lang. Ano, naunahan mo na ako, kaya nagmamayabang ka na? Haha, matanda na talaga si Hee-woo. Pagbalik sa prosecutor's office, nag-report si Hee-woo kay Seok-hoon tungkol sa sitwasyon.
Sundin mo si Seng Hyo. Pagkatapos marinig ito, hindi siya nag-alinlangan. Akala niya ay kaya na niyang kontrolin ang lahat. Pagdating sa opisina ni Jang Il-hyun, sinabi niya agad kay Hee-woo na sa gabing iyon, magkakaroon ng party ang isang secret club. Lahat ng matataas na opisyal ay nandoon. Pagdating ni Hee-woo, nakilala niya ang lahat ng tao roon. Kahit na 30 minuto na silang naghihintay, wala pa rin kumakain dahil may isang tao na hindi pa dumarating. Ang taong may sapat na kapangyarihan para utusan ang lahat ay walang iba kundi si Cho Tae-sub, ang pinakamalupit at makapangyarihang tao sa South Korea. Pagkatapos kumain, inutusan ni Cho Tae-sub ang kanyang assistant na tawagin si Hee-woo. Habang naglalakad, naalaala ni Hee-woo ang pangako niya noon. Sa pagkakataong ito, wala pa rin siyang naiintindihan, nagdududa lang siya. Pumasok si Hee-woo sa opisina para makipagkita kay Jo Tae-sub. Nagkita ang dalawa sa pagkakataong ito bilang pinuno at empleyado. Nagtanong siya ng ilang bagay para subukan siya. Ngunit paano naman mahihirapan si Hee-woo sa kaunting bagay na iyon? Sinagot niya ng may kumpiyansa na ikinasya niya. Nang sumunod na araw, pagdating niya sa opisina, inilipat ni Kim Kyuri si Hee-woo sa grupo ni Jang Il-hyun. Sinabi niya pa na may malaking kaganapan ngayong araw at pagkatapos ay sinabi kay Hee-woo na pumunta doon para matuto. Ito ay isang forum para sa mga talento sa hinaharap kung saan nagtatagpo ang mga kabataang negosyante ng South Korea. Habang kausap ni Hee-woo ang magandang batang aktres, tumakbo si Choi Kang-jin para agawin ang koneksyon. Nang bumalik siya rito, nakita ni Hee-woo ang isang lumang kakilala. Siya si Sung Jin Mayon, ang chairman ng Sung Jin-myeon National Arts Foundation. Sa nakaraang buhay niya, inaresto niya ito para sa pag-iwas sa buwis at paglustay ng pambansang pondo. Naisip niya na sa pagkakataong ito, iisa lang ang gagawin niya sa pag-aresto sa kanya at kay Jang Il-hyun, isang pagtudla sa 2 ibon sa isang bato. Pagkatapos, ginamit ni Hee-woo ang kanyang husay sa pananalita para makipag-usap kay Sung Jin Mayon. Pagkatapos, dinala niya ito at ipinakilala kay Jang Il-hyun. Nang makita ang magandang si Jang Il-hyun, siya ay nautal at hindi makapagsalita. Nang malaman niyang si Hee-woo ay gumagawa ng pagkakataon para sa kanya, lumapit siya at nag-flirt na nagpasaya sa magandang babae. Nang makita ang isang magandang pagkakataon, sinyasan niya si Hee-woo na umalis. Hindi alam ni Jang Il-hyun na ito ay isang bitag na inihanda ni Hee-woo para sa kanya. Kapag ang dalawang masamang tao ay magkasama, si Jang Il-hyun, tiyak na magkasala sila ng pakikipagsabuatan at pagtatago. Kaya, maaaring arestuhin ni Hee-woo silang dalawa. Ito ay isang perpektong plano. Kinabukasan, dinala ni Jang Il-hyun si Hee-woo para mag-interrogate ng isang suspect. Bago nito, kailangan niyang pumunta sa ibang silid para makipagkita sa isang tao. Ang pangalan ng taong ito ay ang direktor ng EIDC Electronics. Inaresto siya ni Lee Min-soo para sa paglustay, ngunit sinubukan siyang iligtas ng kanyang superior. Ang gawaing ito ay ipinasa kay Jang Il-hyun. Nagplano siyang pilitin ang isang medical student na umako sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. Bagaman umiyak ang medical student at sinabing inosente siya, hindi pa rin siya tinantanan ni Jang Il-hyun. Nais niyang gamitin ang insidenteng ito para makalimutan ng publiko ang kaso ng direktor ng EIDC Electronics. Labis na nababahala si Hee-woo para sa binata. Nang makita ang masayang mukha ni Jang Il-hyun, nagpasya siyang ipawalang sala ang medical student. Pagkatapos, hahayaan niyang harapin ni Jang Il-hyun ang parusa ng batas. Paano kaya aarestuhin ni Hee-woo si Jang Il-hyun at ipapawalang sala ang medical student? Nagpaplano si Hee-woo na ipakulong si Jang Il-hyun. Una, ikinalat niya ang balita na si Jang Il-hyun ay may di nararapat na relasyon kay Sung Jin Mayon. Pagkatapos, naghanap siya ng ebidensya para ipawalang sala ang medical student. Matapos magsaliksik, natagpuan ni Hee-woo ang paraan ng paggawa ng krimen ng salarin. Ang paraan ng kanyang paggawa ng krimen ay halos kapareho ng serial killer na inaresto niya sa nakaraang buhay niya. Lumapit si Hee-woo kay Kim Kyuri at humingi ng tulong para imbestigahan ang kriminal na ito. Pagkatapos ng isang araw at isang gabing pagbabantay, sa wakas ay nakita rin ni Kim Kyuri na kumilos ang kriminal. Hating gabi, pumunta siya sa isang disyertong lugar, kinuha ang pala at naghukay ng hukay. Inihahanda niyang ilibing ang bangkay ng isang babae. Habang lihim siyang nagmamasid, biglang tumunog ang telepono. Nang makitang natuklasan siya, sumugod si Kim Kyuri para arestuhin siya. Hindi niya inaasahan na muntik na siyang mamatay sa mga kamay nito. Sa kabutihang palad, dumating si Jeon Seok-kyu sa tamang oras. Kinuha niya ang kutsilyo at nag-martial arts, ngunit sinuntok siya ni Jeon Seok-kyu. Pagkatapos, binalian niya ng kamay at sinuntok pa siya. Madaling tinumba ni Jeon Seok-kyu ang lalaki. Siya nga ang pinili ni Hee-woo. Matapos maaresto, inamin niya ang pagpatay sa korte. Sinisikap pa rin ni Jang Il-hyun na akusahan ang medical student. Habang nagmamalaki siya na sa tingin niya ay nagtagumpay siya, pumasok si Kim Kyuri at nagulat na nahuli na niya ang tunay na kriminal. Napilitang bawiin ni Jang Il-hyun ang kanyang reklamo na nangangahulugang napawalang sala ang medical student. Lubhang naapektuhan ng insidenteng ito ang reputasyon ng mga prosecutor sa South Korea. Iniulat ng media ang insidente kung saan inakusahan ni Jang Il-hyun ang medical student. Ang tiwala ng mga tao sa mga prosecutor ay bumaba ng husto. Ang issue ay lumaki na nag-udyok kay Kim Seok-ho na humingi ng tulong kay Jo Tae-sub. Ito ay parehong lumang plano. Kailangan nilang maghanap ng mas malaking kaso upang takpan ito. Kailangan nila ng isang scapegoat. Matulungan ang mga taga-usig na maibalik ang tiwala ng publiko. Ang scapegoat na iyon ay si Jang Il-hyun. Nalaman ni Kim Seok-ho na si Jang Il-hyun ay nakipagsabuatan kay Sung Jin Mayon para lustayin ang pondo ng National Arts Foundation. Ibinigay ni Kim Seok-ho kay Hee-woo ang buong otoridad para harapin ang bagay na ito. Lahat ay nangyari ayon sa plano ni Hee-woo. Nahuli na ang isda sa lambat. Mula ngayon, madali na lang ang paghuli sa kanila. Una, pinadala ni Hee-woo ang mga tao na may ebidensya para arestuhin si Sung Jin Mayon. Samantala, inaresto na rin si Jang Il-hyun. Bagaman inutusan niya si Hee-woo na arestuhin ang mga tao, nagpapanggap lang ang tusong si Kim Seok-ho. Ayaw niyang mawala ang kanyang kanang kamay na si Jang Il-hyun. Sa makatuwid, lihim siyang nag-utos kay Cho
Choi Kang-jin na pasukin ang opisina ni Gu Seung-hyuk at mag-install ng data ng krimen sa kanyang computer. Gusto niyang si Gu Seung-hyuk ang umako sa lahat ng kasalanan ni Jang Il-hyun. Hindi makakalusot ang mga ganitong kalokohan kay Hee-woo. Pinakabit niya si Gu Seung-hyuk ng hidden camera sa opisina. Dahil sa video na ito, nakaligtas siya ng isang beses. Pagkatapos, dumating si Hee-woo sa press conference at inilantad ang mga krimen ng mag-asawang Jang Il-hyun at Sung Jin Mayon. Hindi inaasahan ni Kim Seok-hoon na mabilis na nakalap ni Hee-woo ang lahat ng ebidensya. Agad siyang tumawag at sinabi kay Hee-woo na itigil ang press conference, ngunit huli na ang lahat. Ganap na naputol ni Hee-woo ang kanang kamay niya. Susunod si Choi Kang-jin. Sa halip na harapin siya, nagpa siya si Hee-woo na imbestigahan muna ang kumpanya ng kanyang ama. Naghahanda ng umalis si Oh Min-go. Pagsapit niya sa kotse, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Hee-woo. Alam na niya kung ano ang mangyayari sa kanya, kaya masaya siyang binuksan ang kanyang computer para magpatuloy sa pagtatrabaho. Tunay na isang mahusay na investigador. Pagkatapos, nag-set up si Hee-woo ng isang pribadong pulong sa prosecutor sa Giphy. Nang pumasok siya, nagulat siya nang makita si Kim Curie doon. Natatakot si Hee-woo na baka mapahamak siya tulad ng nangyari sa huling pagkakataon, kaya ayaw niyang masangkot siya sa kasong ito. Aba, ang batang ito ay nangmamaliit sa akin. 3 taon na akong prosecutor bago ka pa man. Kaya naman pinayagan ni Hee-woo na makasali si Kim Curie sa investigasyon ng kaso. Talagang mga mandirigma ang lahat ng babae, hindi sila kasing amo ni Kim Hee-ah. Ngayon, malubha ang sakit ng ama ni Kim Hee-ah. Wala na siyang maraming oras para mabuhay. Si Kim Hee-ah, iniis pa rin ni Kim Hee-ah ang tungkol sa pag-aaway sa kumpanya kasama ang kanyang mga kapatid. Dagdag pa, kailangan pa niyang mag-ingat kay Jo Tae-seob na nagtatarget sa kanilang pamilya. Sobrang busy niya kaya wala siyang oras para makita si Hee-woo. Samantala, binigyan ni Lee Min-soo si Hee-woo ng malaking regalo. Pinagsama-sama niya ang lahat ng ebidensya ng korupsyon sa militar ng mga matataas na opisyal. Habang inihahatid niya si Lee Min-soo pauwi, may napansin si Hee-woo na isang kahina-hinalang tao. Sinundan niya ang taong iyon at aksidenteng nailigtas ang isang babaeng nakakadena ang leeg. Nagkataon na ang babaeng iyon ay matalik na kaibigan ni Kim Han-mi. Higit pa rito, siya rin ang anak ni Assemblyman Hwang Jin-yong. Siya ay isang matuwid na mambabatas na may sapat na kapangyarihan para labanan si Jo Tae-seob. Humingi ng tulong si Hee-woo kay Kim Han-mi para makipagkita sa kanya para may sabihin. Pinayuhan niya siya na itigil na ang anumang balak niyang gawin. Ito ay ang pagtudla ng kanyang kutsilyo kay Jo Tae-seob. Kahit na gamitin pa niya ito, wala rin itong silbi. Mayroon siyang taksil na kasama sa kanyang panig. Kailangan muna niyang hanapin ang taksil na iyon. Ngunit labis na kinamumuhian ni Hwang Jin-yong ang mga prosecutor, kaya hindi siya nakinig sa babala ni Hee-woo. Pagkatapos, umalis siya na galit. Pagdating niya, nakatanggap si Hwang Jin-yong ng balita na nalaman ni Jo Tae-seob ang kanyang plano. Agad niyang inutusan ang kanyang sekretarya na ipatawag ang mga pinakamataas na opisyal para imbestigahan. Ngunit walang dumating. Ang dumating ay si Jo Tae-seob. Lumabas na ang taksil ay ang kanyang sariling sekretarya. Ibinigay niya kay Jo Tae-seob ang lahat ng impormasyon. Kinuha na rin ang lahat ng kanyang pinagkakatiwalaang tao. Ngayon, nag-iisa na lang siya. Isang mambabatas na walang sumusuporta. Sa sandaling ito, naalala niya ang babala ni Hee-woo. Nang gabing iyon, nagkita sila sa tabing ilog. Ipinaliwanag ni Hee-woo ang kanyang mithiin na protektahan ang Republika ng Korea. Gusto niyang maparusahan ang mga taong tulad ni Jo Tae-seob ng batas. Pagkatapos, binigyan niya si Hwang Jin-yong ng isang folder at sinabing ito ang Pandora's Box. Nais niyang ilabas niya ito sa sesyon ng Pambansang Asambleya. Nang makita niya ang folder, laking gulat ni Hwang Jin-yong. Sa loob ng folder ay ang mga krimen ng lahat ng matataas na opisyal. Kung ilalabas niya ito, magkakaroon ng malaking gulo sa South Korea. Ngunit sinabi ni Hee-woo na sa halip, magkakaroon siya ng mas maraming kapangyarihan upang harapin si Jo Tae-seob. Tiniyak ni Hee-woo na ang taong ito ay ang tanging politiko na lumalaban kay Jo Tae-seob. Magtatagumpay ba ang planong ito? Dumalo si Assemblyman Hwang Jin-yong sa Judicial Council ng Pambansang Asambleya. Nagpupulong ang mga pinuno dito para pumili ng kandidato para sa posisyon ng Minister of Justice. Dito, kinuha ni Assemblyman Hwang Jin-yong ang folder na ibinigay sa kanya ni Hee-woo. Sa listahan, may 37 pangalan na sangkot sa iskandalo ng military service. Mayroon din sa mga pangalan na iyon ang ilang mambabatas na naroroon. Pagkatapos ay mayroong 50 pangalan na lumabag sa drug prevention law sa listahang ito. Kasama ang mga taong tumanggap ng sexual bravery. Binasa ni Assemblyman Hwang Jin-yong ang lahat ng pangalang ito sa harap ng Pambansang Asambleya at ng media. Maraming matataas na opisyal ang tumayo at nagprotesta. Sa sandaling ito, ang bulwagan ng Pambansang Asambleya ay nagkagulo. Talagang ayon ito sa plano. Akala niya ay lulubha ang kapangyarihan ni Jo Tae-seob dahil sa insidenteng ito. Ngunit nagkamali silang lahat. Ang lahat ng mga taong pinangalanan ni Assemblyman Hwang Jin-yong sa Pambansang Asambleya ay lumapit kay Jo Tae-seob para humingi ng tulong. Paglabas niya, lahat ay lumuhod sa kanyang paanan. Dahil sa kagustuhan nilang mabuhay, sumuko ang mga taong ito kay Jo Tae-seob. Bagamat pinalakas ng insidenteng ito ang kanyang kapangyarihan, ngunit nadagdagan din nito ang kanyang mga krimen. Si Choi Kang-jin ay lumapit din kay Jo Tae-seob para humingi ng tulong. Nagbigay siya ng malaking halaga para makatakas sa parusa. Bagamat naaresto na siya, inilantad niya ang kumpanya ng kanyang ama at ipinakulong ang kanyang sariling pamilya. Ang kumpanya ng ama ni Choi Kang-jin ay napunta rin sa mga kamay ni Jo Tae-seob. Samantala, sinusubukan ni Jang Il-hyun na makatakas sa parusa sa harap ng media. Ibinaling niya ang lahat ng kaso kay Sung Jin Mayon at sinabing ginamit lamang siya. Ngunit hindi iyon ganoon kadali. Pumunta si Hee-woo kay Sung Jin Mayon at nagplano para tuluyan siyang ipakulong. Ayon sa sinabi ni Hee-woo, ginaya niya ang ginawa ni Jang Il-hyun noon. Umiyak pa siya at sinabing buntis siya sa harap ng korte.
Si Jang Il-hyun ay sinentensyahan ng 7 taon sa bilangguan. Lubos na nasiyahan si Hee-woo nang makitang inilayo si Jang Il-hyun. Araw-araw, nag-ensayo si Hee-woo sa martial arts kasama si Jeon Seok-gyu sa Gifit. Bagamat nag-ensayo lang sila, hindi sila nagpapaluwag-luwag. Nabigla si Go Seung-hyuk sa kanilang paglalaban. Samantala, nagkaroon ng gulo sa pamilya ni Kim Hee-ah. Ang pagkakanulo ng kanyang kapatid na lalaki ay ibinalita ng media. Labis na nagalit ang kanyang ama. Sa puntong ito, hindi na maaaring magtago si Kim Hee-ah. Kailangan niyang makinig sa kanyang ama at lumaban sa kanyang mga kapatid upang mapanatili ang kumpanya. Nakipagkita siya kay Hee-woo at nagpaalam sa kanya bilang isang kaibigan. Mula ngayon, kailangan niyang pumasok sa mundo ng negosyo. Hindi na siya ang inosenteng batang babae noon. Nang aalis na siya, biglang tinawag siya ni Hee-woo. Lumapit siya, hinawakan ang kanyang kamay at dinala siya palayo. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng stuffed bear. Sinabi niya na kung malungkot siya, pumunta lang siya sa kanya. Labis na naantig si Kim Hee-ah. Sa inspirasyong iyon, umalis siya na nakangiti tulad ng dati. Samantala, nakipagkita ang kapatid ni Kim Hee-ah kay Jo Tae-seok. Para maging presidente, nakipagkasundo siya kay Jo Tae-seok. Nang gabing iyon, nakipagkita si Jo Tae-seok sa chairman at hiniling sa kanya na ipasa ang posisyon sa kanyang panganay na anak na lalaki. Ngunit hindi pumayag ang chairman. Kaya, binigyan siya nito ng regalo bilang babala. Ang balita na na-ospital ang chairman Kim ay na-i-broadcast sa ZEE. Inutusan ni Jo Tae-seok si Kim Seok-hoon na lahat ng prosecutor ay inutusan na imbestigahan ang kumpanya ng Chilla. Ang balitang ito ay ibinalita sa lahat ng tao. Ang unang tinarget ay ang bunsong anak ng chairman Kim. Ang bunsong anak niya ay ipinakulong. Dahil sa takot na si Kim Hee-ah ang susunod na target, personal na pinuntahan ng chairman Kim si Jo Tae-seok at binigyan siya ng regalo. Ito ay isang recording ng kanilang unang pakikipagtulungan. Binalaan niya si Jo Tae-seok na kung hahawakan pa niya ang kanyang anak, ipapakulong niya siya. Naabot ng insidenteng ito ang limitasyon ni Jo Tae-seok. Nang gabing iyon, nagpadala siya ng mga tao sa ospital upang patayin si chairman Kim. Ang direktor ng ospital ay isa rin sa kanyang mga tao. Nagpadala siya ng mga tao sa silid para mag-inject ng gamot. Kaya, tuluyan ng pumanaw ang chairman. Nang makita ni Hee-woo ang balita sa ZEE, bumisita siya. Nakita niya ang pagiging malungkot ni Kim Hee-ah at naawa siya sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya na tutulungan niya itong mapanatili ang Chilla Group. Nang makitang umalis si Hee-woo, nagtaka si Kim Hee-ah. Kaya, inutusan niya ang kanyang assistant na imbestigahan ang lahat tungkol sa kanya. Pag-uwi ni Hee-woo, inutusan niya si Park Sang-man na ibenta ang lahat ng real estate at stocks na pinag-investan niya. Kailangan na niya ang perang ito. Namatay na si Chairman Kim, kaya ipinatigil ni Jo Tae-seok ang investigasyon. Malaking epekto nito kay Kim Seok-hoon. Dahil ipinahayag na ito sa publiko noon, ang pagtigil nito ay makakabawas sa tiwala ng mga tao. Nag-alok si Hee-woo na palitan ng investigasyon sa Dong-a Bank para maibsan ang pag-aalala ng mga tao. Wala nang ibang pagpipilian si Kim Seok-hoon. Para maging matagumpay ang kanyang promosyon, hiniling niya kay Hee-woo na imbestigahan ng lihim. Bagamat alam niya na ito ay bangko ni Jo Tae-seok, hindi alam ni Kim Seok-hoon na ito ay plano ni Hee-woo upang sirain ang kanyang relasyon kay Jo Tae-seok. Pagkatapos ng investigasyon, nagulat si Kim Hee-ah nang malaman niya ang may malaking halaga ng pera si Hee-woo. Para masagot ang kanyang katanungan, nakipagkita siya sa kanya. Nang malaman niyang si Hee-woo ay namuhunan sa real estate noong nag-aaral pa siya para magplano laban kay Jo Tae-seok at tulungan siya, lubos na nagtiwala si Kim Hee-ah sa kanya. Ibinunyag din ni Hee-woo ang kanyang plano. Una, aarestuhin niya ang presidente ng Dong-a Bank. Ito ang black fund safe ni Jo Tae-seok at dito rin matatagpuan ang 15% ng shares ng Chilla Group. Para magawa iyon, personal na pinuntahan ni Hee-woo si Jo Tae-seok. Sinabi niya sa kanya ang balita na iniimbestigahan ni Kim Seok-hoon ang Dong-a Bank upang sirain ang kanilang relasyon. Ngunit nanatiling maingat si Jo Tae-seok sa kanya. Tinanggap lamang niya ang folder at sinabi kay Hee-woo na umalis muna. Nang makalabas siya, kusang loob na tinanong si Hee-woo ng assistant na si Kim Han-mi tungkol sa kanyang pangako noon. Sinabi ni Hee-woo na hindi pa ito ang tamang panahon, ngunit gagawin niya ito. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pakikipagkita kay Assemblyman Hwang Jin-yong. Hiniling niya sa kanya na magpakalat ng balita na iniimbestigahan ang Dong-a Bank para malaman ni Jo Tae-seok at maniwala siya kay Hee-woo. Matapos marinig ang balita sa ZEE, nag-aalala si Jo Tae-seok at ipinatawag si Hee-woo. Ibinigay niya sa kanya ang gawain na imbestigahan ang ebidensya ng krimen at arestuhin si Kim Seok-hoon. Ngunit gusto ni Hee-woo na sumama sa kanya si Kim Han-mi para kumuha ng ebidensya. Pagkatapos, pumunta siya sa bilangguan para hanapin si Jang Il-hyun. Nais ni Hee-woo na tumestigo siya tungkol sa korupsyon ni Kim Seok-hoon. Sinabi niya na nagtatrabaho siya para kay Jo Tae-seok. Kung tutulungan siya ni Jang Il-hyun, tutulungan niya itong mabawasan ang kanyang sentensya. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi na siya nagtitiwala kay Hee-woo. Sa sandaling ito, pumasok si Kim Han-mi. Nang makita ni Jang Il-hyun si Kim Han-mi, nag-umpisa na siyang magsalita at inilabas ang lahat ng impormasyon. Bago nito, pinaimbestigahan din niya si Kim Curie sa Glit Construction, isang kumpanya ng asawa at anak ni Kim Seok-hoon. Ngunit sa panig ni Jo Tae-seok, nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang mga tauhan, ang manager ng Dong-a Bank. Sinabi niya na kung imbestigahan ang Glit Construction, madadamay ang Dong-a Bank dahil iligal niyang pinahiram ang anak ni Kim Seok-hoon ng malaking halaga ng pera. Pagkatapos marinig iyon, labis na nagalit si Jo Tae-seok. Agad niyang tinawagan ang assistant na si Kim Han-mi para tawagan si Hee-woo at sabihin sa kanya na itigil ang investigasyon. Ngunit hindi iyon ganoon kadali. Sa panig ni Kim
Curie, nakipagkita siya sa kanyang superior. Siya ay ang Chief Prosecutor ng Eastern District Prosecutor's Office at siya rin ang kalaban ni Kim Seok-hoon. Nang marinig niya na iniimbestigahan ni Kim Curie ang Elite Construction, pinuri niya ito at sinabing magpatuloy sa investigasyon. Nang marinig niya na naaresto ang kanyang anak, hindi nakapagtimpi si Kim Seok-hoon. Nang marinig ni Jo Tae-seob ang balita, napabuntong hininga siya. Agad siyang nagpatawag ng Chief Prosecutor at inutusan siyang itigil ang investigasyon at agad na palayain ang mga tao. Kahit ayaw niya, pumayag siya. Nang marinig ang balitang ito, labis na nagalit si Kim Curie. Nagdesisyon siyang hindi makinig at ipinagpatuloy ang investigasyon. Sa opisina ng taga-usig, nakahanap si Hyo ng isang saksi. Nagstay si Kim Curie para magpalipas ng oras para makahanap siya ng tao. Naghihintay sina Park Sang-man at Jeon Seok-gyu sa labas. Sinundan ni Park Sang-man si Hyo, habang si Jeon Seok-gyu ay nanatili para protektahan si Kim Curie. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, agad na tinawagan ni Park Sang-man si Hyo para ipaalam ito. Ang taong naghihintay sa taga-usig ay hindi ang saksi, kundi ang mamamatay tao na ipinadala ni Jo Tae-seob. Bugbog sarado ang taga-usig. Nang aakma na siyang injektahan siya ng lason, dumating si Hyo sa tamang oras. Labis na nasasabik si Hyo na makita ang taong pumatay sa kanya. Dahil sa taong ito, nag-training siya ng husto sa loob ng maraming taon. Matapos mag-usap ng ilang sandali, naghanda na silang lumaban. Sa wakas, nagharap muli ang dalawa. Sa pagkakataong ito, nakasunod na si Hyo sa bilis ng mamamatay tao. Mukhang pantay lang ang kanilang lakas. Labis silang nagsuntukan. Walang nagpapatalo sa kanila. Kung susuntukin mo ako, susuntukin din kita. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, mukhang humina si Hyo. Muli siyang binugbog. Nang aakma na siyang gagawa ng isang huling atake, dinaya siya nito at inihagis siya ng buhangin sa mukha. Habang nagagalit siya at naghahanda ng lumaban, dumating ang pulis. Huminto siya at nagmadali siyang hanapin ang taga-usig. Pagkatapos ay agad niyang dinala ang taga-usig sa ospital. Sabi ng doktor, ilang buto lang naman ang nabali niya at hindi naman malubha ang kanyang kondisyon. Nang aakma na si Kim Curie na tatawag ng tao para imbestigahan ang mamamatay tao, pinigilan siya ni Hyo. Sinabi niya na itigil na ang investigasyon at palayain na ang taong naaresto. Haharapin niya ang isyong ito ng tahimik. Pinatawad ni Jo Tae-seob ang pagkakamali ni Kim Seok-hoon. Kasabay nito, dumating ang sekretarya at nagulat na nabigo ang mamamatay tao. Laking gulat ni Jo Tae-seob. Nagtaka siya kung sino ang makakapigil sa mamamatay tao. Pagkatapos ng ilang sandali, nakipagkita si Hyo sa kanya. Sinabi niya na siya ang pumigil sa mamamatay tao. Itinigil na rin ng kanyang mga kasamahan ang pag-imbestiga sa kanya. Ayaw ni Jo Tae-seob na magkaroon ng bagong target sina Kim Hyo at ang taga-usig. Ngunit mas naging maingat siya sa kanya. Bago siya umalis, sinabi niya kay Hyo na si Kim Seok-hoon ang magiging susunod na Chief Prosecutor ng Prosecutor's Office. Nagulat si Jo Tae-seob sa talento ni Hyo, ngunit hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Natatakot siyang magdulot ito ng gulo, kaya inutusan niya ang kanyang assistant na maghanap ng taong kayang kontrolin si Hyo. Ginamit ni Park Sang-man ang pera ni Hyo para bumili ng 4% ng shares ng Elite Construction. Nagbigay si Hyo ng isang gawain kay Park Sang-man. Kinabukasan, dinala ni Jeon Seok-gyu si Park Sang-man sa Elite Construction. Lumabas siya na cool, ngunit ang kanyang mukha ay medyo nakakatawa. Dumating si Park Sang-man dito bilang isang malaking mamumuhunan. Nais ni Hyo na pasukin niya ang Elite Construction para lapitan ang anak ni Kim Seok-hoon. Dumating na ang araw ng halalan. Masayang naglakad si Kim Seok-hoon. Ito ang huling destinasyon na nais niyang marating. Ngunit hindi hahayaan ni Hyo na matupad ng isang masamang tao, tulad niya ang kanyang pangarap. Habang nagaganap ang pagdinig, nagdao si Gu Seung-hyuk ng press conference upang ibunyag ang mga krimen ng anak ni Kim Seok-hoon. Nagdulot ito ng kaguluhan sa konseho. Sa sandaling iyon, tinanong din ni Assemblyman Hwang Jin-yong si Kim Seok-hoon. Walang magawa si Jo Tae-seob. Ang pagdinig ay pansamantalang itinigil. Pagkatapos nito, naghanda na si Gu Seung-hyuk na mag-resign. Nag-inuman ang tatlo para magpaalam kay Gu Seung-hyuk. Samantala, gumawa si Jo Tae-seob ng panibagong plano para kay Kim Seok-hoon upang maibalik ang sitwasyon. Ginamit pa rin niya ang parehong lumang plano. Inutusan ni Kim Seok-hoon si Hyo na ipakulong ang kanyang anak para hindi maapektuhan ang kanyang promosyon. Samantala, nakipagkita ang senior na si Lee Min-soo kay Jo Tae-seob. Mayroon silang ginawang transaksyon. Pagkatapos, nakipagkita si Lee Min-soo kay Hyo para uminom. Sinabi niya kay Hyo na mas naging madali ang kanyang buhay simula nang dumating siya. Ngunit nawala ng hamon ang kanyang buhay na naging dahilan para hindi na siya maging masaya. Pero ngayon, nahanap na ni Min-soo ang tunay niyang kaligayahan. Gusto niyang harapin si Hyo. Mula ngayon, kakampi na ni Jo Tae-seob si Min-soo. Opisyal na silang nagdeklara ng gyera sa isa't isa. Ano ba itong walang kwentang plot twist? Hindi ito kapanipaniwala. Talagang alam ng manunulat kung paano magbaliktad. Biglang may malakas na kalaban si Hyo. Pero bago sila maglaban, nagtulungan pa rin sila sa huling pagkakataon at iyon ay para hulihin si Kim Seok-hoon. Binigyan ni Min-soo si Hyo ng isang file na may ebidensya ng korupsyon ng asawa ni Seok-hoon. Kinabukasan, humarap si Assemblyman Hwang Jin-yong sa media at inakusahan si Seok-hoon ng pagtatakip sa drug trafficking case sa Gimha. Hindi pa roon nagtatapos, inaakusahan din ni Kim Curie. Pagtakas sa kaso ng korupsyon at pagtulong sa mga matataas na opisyal na maglaban ng pera ng asawa ni Kim Seok-hoon. Dumating ang malaking problema ni Kim Seok-hoon ng napakabilis. Dali-dali siyang naghanap kay Jo Tae-seob. Akala niya maaayos pa ang lahat pero biglang naglabas ang media ng balita na personal siyang inakusahan ni Kim Han-mi. Sinabi niya sa publiko na siya ang illegitimate na anak ni Kim Seok-hoon. Sinabi pa niya na pinabayaan siya ni Kim Seok-hoon noong bata pa siya. Nagdulot ito ng malaking epekto sa moralidad at nag-iwan kay Kim Seok-hoon na walang takas. Sa sandaling ito, walang magawa si Jo Tae-seob. Sa napakaraming krimen na
nabunyag ng sabay-sabay, paano pa ito maililigtas? Dahil alam niyang talagang wala na, umalis na lang si Kim Seok-hoon ng tahimik ng walang sinasabi. Tinawag ni Cho Tae-sub ang kanyang assistant na si Han upang tawagan si Kim Hee-woo. Gusto niyang mahuli agad ni Kim Hee-woo si Kim Seok-hoon. Talagang wala na siyang magawa sa kasong ito. Pagkatapos makatanggap ng utos, agad na dumating si Kim Hee-woo para arestuhin si Kim Seok-hoon. Kahit na nahuli, kalmado pa rin siyang tinanggap ito. Ang tanging bagay ay kahit na siya ay ganap na nasira, hindi pa rin niya alam na si Kim Hee-woo ang gumawa ng lahat. Ang pamilya ni Kim Seok-hoon ay naaresto na lahat, kaya ngayon ang Egrid Construction Company ay walang may-ari. Ipinagkatiwala ni Cho Tae-sub sa kanyang tauhan na bilhin ang kumpanyang iyon. Sa kabilang banda, mayroon na ring susunod na target si Kim Hee-woo. Gusto niyang putulin ang pinagkukunan ng pondo ni Cho Tae-sub. Ang taong kailangan niyang harapin ay si Park Jin-hyuk, ang may-ari ng Bank of Korea. Nag-usap sila ni Kim Hee-ah upang bilhin ni Park Sang-man ang Egrid Construction sa suporta ng kanyang mapagbigay na kapatid. Dahil sa napakalaking pondo, napakakumpiyansa ni Park Sang-man sa negosasyon. Ang kanyang kilos ay parang isang tunay na negosyante. Talagang karapat-dapat siyang maging pinakamalapit na disipulo ni Kim Hee-woo. Samantala, nakatanggap si Park Jin-hyuk ng balita na may nakikialam sa pagbili ng Egrid Construction. Nagalit siya at inutusan ang kanyang tauhan na makipagnegosasyon ulit. Ang presyo ay hindi problema, kung kulang ay kukuha na lang sa Bank of Korea. Ito ay bahagi rin ng plano ni Kim Hee-woo. Kinabukasan, pumunta siya sa Business Federation meeting para hanapin ang direktor ng Financial Supervision Agency. Dito, mayroon na namang bagong papel si Park Sang-man. Ang kanyang misyon ay ayusin ang isang pribadong pagkikita ni Kim Hee-woo sa direktor. Nang magkita sila, agad na ibinigay ni Kim Hee-woo ang ebidensya. Pinilit niya itong baguhin ang capital ratio ng Bank of Korea. Dahil dito, hindi na makakuha si Park Jin-hyuk ng pondo mula sa bangko. Naalala niya ang babala ni Cho Tae-sub. Kailangan niyang hindi mabigo sa pagbili ng Egrid Construction. Kung mabibigo siya, malaki ang magiging kahihinatnan. Naiintindihan ni Kim Hee-woo ang pagkatao ni Park Jin-hyuk. Siya ay dating gangster, kaya kung siya ay maipit, lalabas ang kanyang pagiging gangster. Tiyak nakikilos siya nang walang pagsasaalang-alang sa kahihinatnan. Sa sandaling ito, nakatanggap din si Kim Hee-woo ng balita mula kay Assemblyman Hwang Jin-yong na pinalitan na si Go Seung-hyuk sa posisyon ni Kim Seok-hoon. Hindi niya ito tinalakay kay Kim Hee-woo ng maaga at nakipagkita siya ng personal kay Cho Tae-sub. Tinanggap niya ang alok ni Cho Tae-sub at naging chief prosecutor ng Seoul. Dati, noong bata pa si Han Jae-hyun, sinagip siya ni Cho Tae-sub mula sa isang sunog. Bukod pa rito, sinagip din ni Cho Tae-sub ang kanyang kuya. Ngunit nang bumisita siya sa kanyang kuya, palihim niyang narinig ang isang sikreto. Si Cho Tae-sub mismo ang nagsunog sa orphanage at pagkatapos ay sumugod para iligtas ang mga bata para makuha ang tiwala at suporta ng publiko. Ito ang dahilan kung bakit si Han Jae-hyun ay laging itinuturing na isang demonyo si Cho Tae-sub. Bumalik sa opisina ng taga-usig, matapos ma-promote, inilipat ni Go Seung-hyuk si Kim Hee-woo sa ibang lugar. Ibinigay niya ang lahat ng mga kaso kay Choi Kang-jin. Ngunit hindi ganoon kadaling aalis si Kim Hee-woo. Samantala, dumating ang sekretarya ni Cho Tae-sub upang apurahin si Park Jin-hyuk. Sinundan niya si Park Jin-hyuk tungkol sa pagkuha ng Egrid Construction. Dahil dito, hindi na siya mapakali. Nakipagkita si Park Jin-hyuk sa kanyang dating mga kasamahan sa gang. Inutusan ni Park Jin-hyuk ang kanyang mga tauhan na gamitin ang masamang paraan para makuha ang malaking halaga mula sa Cheonhua Insurance. Kung makuha niya ang perang iyon, magtatagumpay si Park Jin-hyuk sa pagkuha ng Egrid Construction. Sa sandaling ito, dumating si Oh Min-guk sa Seoul para makipagkita kay Kim Hee-woo. Sa tulong ng isang mahusay na investigador, mabilis na natagpuan ni Kim Hee-woo ang hideout ng gang. Alam niyang magaganap ang isang labanan, kaya mukhang kinakabahan si Oh Min-guk. Sa sandaling ito, lumitaw si Jeon Seok-ju. Pagdating sa pakikipaglaban, hindi siya maaaring wala. Pagpasok pa lang, marami na agad ang sumalubong sa kanila. Hindi na kailangan magsalita, suntukin muna bago magsalita. Hawak ni Kim Hee-woo ang libro, mukhang scholarly tingnan. Si Jeon Seok-ju ay hindi na kailangan pang pag-usapan, talagang malakas ang bawat suntok niya. Ang paglaban niya ay parang isang demon. Agad na tumawag si Oh Min-guk ng backup para linisin ang lugar. Matapos harapin ang mga walang kwentang tao, nahuli na rin ang pinuno. Sa una, kalmado pa siya at hindi natatakot, ngunit pagkatapos natakutin siya ni Kim Hee-woo, inamin niya ang lahat. Pagkatapos, tinawagan niya si Park Jin-hyuk at sinabing matagumpay ang lahat. Natuwa si Park Jin-hyuk nang marinig ito. Sa sandaling matagumpay niyang nailatag ang patibong, sumugod si Go Seung-hyuk at inaresto siya. Pagdating sa opisina ng taga-usig, nakipagkita si Kim Hee-woo kay Go Seung-hyuk. Pagkatapos, si Go Seung-hyuk pala ang nagpadala kay Oh Min-guk para tulungan si Kim Hee-woo. Nakuha niya ang promosyon at ayaw niyang mag-imbestiga si Kim Hee-woo dahil nag-aalala siya na magiging target siya ni Cho Tae-sub. Nais ni Go Seung-hyuk na personal na arestuhin si Park Jin-hyuk. Gusto niyang siya ang maging target ni Cho Tae-sub, hindi si Kim Hee-woo. Magpapakasakit siya para si Kim Hee-woo ang gumalaw sa anino para harapin si Cho Tae-sub. Samantala, nakatanggap na ng balita si Cho Tae-sub. Nabigo si Park Jin-hyuk sa pagkuha ng Egrid Construction. Agad niyang inutusan na hanapin si Park Jin-hyuk. Salamat sa alaala ng kanyang nakaraang buhay. Alam ni Kim Hee-woo kung saan mamamatay si Park Jin-hyuk. Dali-dali siyang nagmaneho patungo sa lugar upang pigilan itong mangyari. Kasabay nito, dumating na rin ang assassin at ang sekretarya. Pero si Kim Hee-woo ang unang dumating. Agad niyang kinontrol si Park Jin-hyuk at hinila ito sa isang tabi. Nang hindi mahanap si Park Jin-hyuk, balak ng assassin na patayin ang nasa loob ng silid. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis. Huminto siya at umalis. Pagkatapos nito, tinawagan ni Cho Tae-sub si Go Seung-hyuk at sinabing palayain agad ang tao. Ngunit nagbago ang isip ni Go Seung-hyuk. Desidido siyang hindi palayain ang tao.
Pagdating niya sa opisina ng taga-usig, inalis na ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, isa na lang siyang puppet chief prosecutor. Laging nagpapasalamat si Kim Hee-woo sa nakatatandang ito. Inalim niya ito na magtiis hanggang sa huli at tiyak na mananalo sila. Nakaupo si Kim Hee-woo sa isang bar nang lumapit ang isang babae upang makipag-usap sa kanya. Noong nakaraan, nagpanggap din siyang makipag-usap sa kanya sa isang restaurant. Ito ang taong ipinadala ni Cho Tae-sub upang akitin si Kim Hee-woo. Hindi siya nag-ingat at nag-imbita pa siya sa babae na magkita sa isang hotel. Masyadong mabilis ang pag-usad ng plot. Akala ng babae ay naakit na niya si Kim Hee-woo. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Kim Hee-woo ang tunay niyang pagkatao. Siya pala ang lobbyist na si Han Jae-yoon. Sa nakaraang buhay, sinubukan ng prosecutor na hulihin siya, ngunit nabigo dahil pinigilan siya ni Cho Tae-sub. Nakuha ni Kim Hee-woo ang kahinaan ni Han Jae-yoon. Matapos ang ilang panunuyo, nagpa siya si Han Jae-yoon na makipagtulungan kay Kim Hee-woo upang linlangin si Cho Tae-sub. Pagkatapos, nakipagkita siya sa sekretarya ni Cho Tae-sub at iniulat na matagumpay niyang naakit si Kim Hee-woo. Nagbigay pa siya ng ebidensya na lubos na pinaniwalaan ng sekretarya. Pagkatapos, nagkaroon sila ng iligal na transaksyon. Sa kabilang banda, nakita ni Cho Tae-sub ang balita na naging direktor na si Park Sang-man ng Elite Construction. Tinawagan ni Kim Hee-ah si Kim Hee-woo at binabalaan siya na tatargetin ni Cho Tae-sub si Park Sang-man. Dali-daling umuwi si Kim Hee-woo upang paalalahanan si Park Sang-man na huwag sagutin ang tawag ni Cho Tae-sub. Bukod pa rito, kung wala si Jun Seok-gyu, hindi dapat lumabas si Park Sang-man. Kinabukasan, tumawag nga si Han Jae-yoon kay Park Sang-man. Nakipagkita si Cho Tae-sub sa kanya. Kung hindi siya pupunta, malaki ang magiging kahihinatnan. Matapos marinig ang mga banta ni Han Jae-yoon, balak ni Park Sang-man na pumunta sa meeting place mag-isa, kahit na tinawagan siya ni Kim Hee-woo upang pigilan siya. Pero desidido pa rin si Park Sang-man na pumunta. Sa kabilang banda, naghihintay si Cho Tae-sub, ngunit si Kim Hee-woo ang lumitaw. Lubos siyang nagulat. Hindi naghintay si Kim Hee-woo na magtanong si Cho Tae-sub. Sinabi niyang siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Dito, opisyal na ring nagdeklara ng gyera si Kim Hee-woo laban sa kanya. Akala ni Cho Tae-sub ay nagsasayang lang siya ng oras, kaya nagpakita siya ng pagiging superior. Ngunit pagkatapos ng ilang pag-uusap, natanto niya na talagang marami ng alam si Kim Hee-woo. Tinanggap niya ang deklarasyon ng gyera ni Kim Hee-woo. Alam niyang pumunta si Kim Hee-woo dahil nag-aalala siya para kay Park Sang-man, kaya nang tumayo si Kim Hee-woo upang umalis, ngumiti siya at binalaan siya. Kung pinapahalagahan niya si Park Sang-man, hindi sana siya pumunta dito dahil mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Agad na pinahanap ni Kim Hee-woo si Park Sang-man kay Jun Seok-gyu. Sa sandaling ito, nasa rooftop si Park Sang-man na kinakaharap ang asasin at ang sekretarya ni Cho Tae-sub. Sinasabi ng dalawang iyon kay Park Sang-man na magtaksil. Nang hindi pumayag si Park Sang-man, tinulak siya ng asasin sa railing ng rooftop. Sa gitna ng panganib, nagpanggap si Park Sang-man na sumang-ayon. Pagkatapos, tinanong niya kung si Cho Tae-sub ba ang nasa likod ng lahat. Nang may napansin ang asasin na may mali, sinuri niya si Park Sang-man at natagpuan ang isang recording device. Dito na nagwakas ang lahat. Itinapon ng asasin si Park Sang-man sa lupa. Si Kim Hee-woo at Jun Seok-gyu ay nag-aalalang nakatayo sa harap ng emergency room. Bagamat buhay pa siya, may posibilidad na hindi na siya magigising. Nang malaman ang balita, labis na nalungkot si Kim Hee-woo. Sa sobrang galit niya, naisip niya si Cho Tae-sub. Samantala, sinabi ni Cho Tae-sub sa kanyang mga tauhan na bukas ay ipapakita niya kay Kim Hee-woo kung ano ang kawalang magawa. Kinabukasan, pagdating pa lang ni Kim Hee-woo sa opisina ng taga-usig, nakita na niya ang abiso sa paglilipat ng staff. Si Gu Seung-hyuk at Oh Min-gok ay inilipat sa Gimhae. Si Kim Han-mi ay inilipat sa Japan. Si Kim Kyuri at ang prosecutor ay inilipat din sa ibang lugar. Ito pala ang babala ni Cho Tae-sub sa kanya. Ngayon, wala nang sinuman sa tabi niya. Habang naglalakad, naisip niya si Park Sang-man at ang iba pa. Sa sandaling ito, nakipagkita si Kim Hee-woo kay Assemblyman Hwang Jin-yong. Gusto niyang humingi sa kanya ng huling pabor. Sa sandaling ito, nakipagkita din si Lee Min-soo kay Cho Tae-sub. Sinabi niya na gusto niyang maging isang politiko. Nang marinig ito, binigyan ni Cho Tae-sub si Lee Min-soo ng isang misyon. Ang tiket ni Lee Min-soo para makapasok sa National Assembly ay ang mahuli si Kim Hee-woo. Ngunit pumunta si Lee Min-soo kay Kim Hee-woo para ipaalam ito. Kaibigan, mukhang ikaw ang magiging tiket ko. Ang kwento ay nasa pinakakasukdulan na ngayon. Sa susunod na episode, dumating si Kim Hee-woo upang ibigay kay Kim Hee-ah ang kontrata sa pagbili at mga share ng Elite Construction. Nagdulot ito ng pagkadismaya kay Cho Tae-sub. Inutusan niya si Gu Seung-hyuk na ilipat si Kim Hee-woo sa vice. Masayang pumayag si Kim Hee-woo. Ngunit bago siya umalis, aalisin niya ang kanang kamay ni Cho Tae-sub na si Sekretarya Kim, ang pinakamahusay na katulong ni Cho Tae-sub. Nagkita sila sa rooftop. Tinukso ni Sekretarya Kim si Kim Hee-woo. Kumusta ang pakiramdam ng ganap na kawalang magawa? Sinabi ni Kim Hee-woo na naiintindihan niya ang pakiramdam ng kawalang magawa na ito. Nagpasya siyang mag-resign sa kanyang posisyon bilang taga-usig. Ngunit kapag inalis niya ang kanyang taga-usig na uniforme, maaari na siyang mag-aresto ng sinuman at ang una ay si Sekretarya Kim. Nakuha ni Kim Hee-woo ang ebidensya ng korupsyon ni Sekretarya Kim sa sektor ng depensa. Lihim na kinuna ni Kim Hee-woo ang mga larawan ng transaksyon at mga larawan ni Sekretarya Kim. Dagdag pa rito, may mga iligal na pautang, manipulasyon sa real estate speculation, pag-udyok sa pambubugbog, pangingikil sa mga politiko, at money
money laundering. Ito ang listahan ng mga krimen ni Sekretarya Kim. Ikaw ang nangangaso sa iba, ngayon tikman mo naman ang pakiramdam ng pagiging biktima. Sa pagkakataong ito, nagbigay si Kim Hee-woo ng napakalakas na suntok. Hindi na maililigtas ni Cho Tae-sub si Sekretarya Kim. Tinawagan ulit siya ni Cho Tae-sub upang hamunin siya, ngunit huli na ang lahat. Ang tapat niyang alagad ay tinali na ni Kim Hee-woo. Nagalit si Cho Tae-sub at inutusan si Han Jae-hyun na maghanap ng tao. Hawak ang listahan ng kanyang mga krimen, alam ni Sekretarya Kim na hindi na siya makakatakas. Nagpasya siyang isakripisyo ang kanyang sarili para protektahan ang kanyang ideal at tumalon siya mula sa rooftop. Sa kabilang banda, galit na galit si Cho Tae-sub. Nalulungkot siyang dahan-dahang napaupo sa sahig at umiyak. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang pagkatalo. Sa opisina ng taga-usig, nagsumite si Kim Hee-woo ng kanyang resignation letter. Nakatayo sa harap ng oath of a prosecutor na sign, si Kim Hee-woo ay kalmado. Paalam, Lee Min-soo. Ang huling bagay na hiniling ni Kim Hee-woo kay Assemblyman Hwang Jin-yong ay ilagay ang pangalan niya sa listahan ng mga kandidato para sa susunod na eleksyon para sa parliament at sa electoral district ni Cho Tae-sub. Kung hindi niya mahuhuli si Cho Tae-sub bilang isang prosecutor, kailangan niyang magbago ng mas mataas na posisyon. Nang marinig ang balita, tuwang-tuwa si Cho Tae-sub. Mula ngayon, maghaharap sila bilang mga kandidato. Nang lumabas siya, pinayuhan siya ni Han Jae-hyun na sumuko. Ngunit alam niyang nagtaksil na si Han Jae-hyun kay Cho Tae-sub. Pinayuhan siya ni Kim Hee-woo na huwag magmadali at makipagkita sa kanya ng personal. Kinabukasan, nagsimula si Cho Tae-sub sa kanyang kampanya at nakakuha ng malaking suporta mula sa mga tao. Dahil nag-resign si Kim Hee-woo, hindi na siya mahuhuli ni Lee Min-soo. Ngunit ibinigay ni Lee Min-soo kay Cho Tae-sub ang isang file na naglalaman ng mga masasamang reputasyon ni Kim Hee-woo noong nasa paaralan pa siya, tulad ng school violence at pag-aresto sa himpilan ng pulisya. Ang balitang ito ay ibinalita sa media at labis na pinag-usapan ng mga tao. Malaki ang epekto nito sa kanyang kampanya, ngunit si Kim Hee-woo ay kalmado na parang walang nangyari. Pagkatapos makatanggap ng mensahe, nakipagkita siya kay Han Jae-hyun. Nagpasya si Han Jae-hyun na ipagkatiwala ang kanyang tiwala kay Kim Hee-woo. Nagtulungan sila. Ngayon ay gagantihan niya ang mga masasamang balita na iyon sa pamamagitan ng isang anunsyo ng kasal. Ang lahat ay nagulat sa balitang ito. Sobrang galing, ang balita na magpapakasal siya kay Kim Hee-ah ay matagumpay na nakaakit ng atensyon ng publiko. Nagdulot ito ng dagdag na tiwala ng mga tao sa kanya at sabay na tinanggal ang lahat ng masasamang alingaw-ngaw bago nito. Sa harap ng media, nag-alok si Kim Hee-woo na makipagdebate ng publiko kay Cho Tae-sub. Alam na ito ng buong bansa, kaya wala nang pagpipilian si Cho Tae-sub kundi tanggapin. Sa live television, nagsimula ang debate ni na Kim Hee-woo at Cho Tae-sub. Binanggit ni Kim Hee-woo ang Bank of Korea at naglabas ng video kung saan inakusahan ni Park Jin-hyuk si Cho Tae-sub. Dahil dito, lalong naging mainit ang debate. Tinanong din ni Kim Hee-woo kung bakit kinumpis ka ni Cho Tae-sub ang ari-arian ni Woo Yong-soo. Pagkatapos, binanggit niya ang sakripisyo ni Director Kim. Sumigaw si Cho Tae-sub na iyon ay paninira lamang. Pagkatapos, inilabas ni Kim Hee-woo ang cellphone ni Sekretarya Kim na naglalaman ng mga maruruming bagay na itinago ni Cho Tae-sub. Ngunit kumanti si Cho Tae-sub. Nagtaka siya kung bakit nasa kamay ni Kim Hee-woo ang cellphone ng isang taong nagpakamatay. Inilabas niya ang isang video kung saan kinokontrol ni Kim Hee-woo si Sekretarya Kim sa rooftop. Pagkatapos ay inakusahan niya si Kim Hee-woo ng pagpatay. Dahil sa mga makatwirang hinala ni Cho Tae-sub, walang masabi si Kim Hee-woo. Itinigil ang debate upang imbestigahan ang kasong ito. Akala ni Cho Tae-sub ay matagumpay niyang natalo si Kim Hee-woo. Ngunit bigla siyang nakita si Han Jae-hyun sa T. Sa sandaling ito, siya ang magbibigay ng huling suntok. Upang patunayan na tama ang sinabi ni Kim Hee-woo, naglabas si Han Jae-hyun ng mga recording ng mga iligal na gawain na kanyang nakalap mula pa noong nagtatrabaho siya kay Cho Tae-sub. Walang kulang na detalye. Bukod pa rito, ginawa niyang isang mamamatay tao ang kanyang kuya. Matapos mapanood ito, nagmamadaling sumakay sa kotse si Cho Tae-sub at tinawagan ang isang tao para ayusin ito. Paglabas pa lang niya sa D station, dumating sina Jeon Seok-gyu at Sun Ji para sunduin si Han Jae-hyun. Nakuha din ni Kim Hee-woo ang balita na hinahabol si Han Jae-hyun. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa lugar. Sa sandaling ito, nakikipaglaban sina Sun Ji at Jeon Seok-gyu sa assassin. Kahit na pareho silang mahusay sa pakikipaglaban, mahina pa rin sila laban sa kanya. Maging si Jeon Seok-gyu ay hindi kayang talunin siya. Sa sandaling ito, nawalan na rin ng malay si Sun Ji. Nang malapit ng mahuli ng mamamatay tao ang tao, dumating si Kim Hee-woo. Ito na ang kanilang huling laban. Sinubukan ding bumangon ni Jeon Seok-gyu para lumaban. Sabi ng matatanda, dalawa laban sa isa. Mayroong siguradong malaki ang pinsala, pero bakit parang kakaiba ang sitwasyong ito? Napakalakas ng suntok ni Jeon Seok-gyu, ngunit hindi man lang ito naramdaman ng mamamatay tao. Dahil hindi niya ito matalo, nagpasya si Jeon Seok-gyu na gamitin ang kanyang katawan para harapin ang mga suntok at hawakan siya ng mahigpit. Bro, bilisan mo. Mabilis na tumalon si Kim Hee-woo at nagbigay ng isang nakamamatay na suntok sa ulo nito. Ang suntok ay napakasakit na nahilo ang assassin, ngunit napakalakas pa rin ito. Ginagamit ni Kim Hee-woo ang lahat ng kanyang lakas sa huling ilang minuto. Sa wakas ay natalo na rin niya ito. Nang handa na siyang tapusin ang buhay nito, pinigilan siya ni Han Jae-hyun. Siya pala ang kapatid na lalaki na kanyang binanggit, ang assassin na ito. Kawawa
Kawawa naman siya, ginawa siyang mamamatay tao ni Chota Isob. Matapos siyang bugbugin, tumawag pa rin siya para mag-report kay Chota Isob. Nagkaroon sina Chota Isob at Kim Hee-woo ng huling pag-uusap. Sabi ni Chota Isob ay wala siyang kasalanan at kung mayroon man, iyon ay ang umalis sa South Korea nang walang nagbago. Patuloy siyang babantayan si Kim Hee-woo. Gusto niyang malaman kung ano ang magiging South Korea na itatayo ni Kim Hee-woo. Pagkatapos, dinala ng pulisya ang assassin. Nagpaalam din si Han Jae-hyun kay Kim Hee-woo upang isuko ang kanyang sarili para sa mga krimen na nagawa niya noong kasama pa niya si Chota Isob. Nananamnam pa rin ni Chota Isob ang kanyang mga ginawa. Lumampas na ba siya sa hangganan? Ngayon, nag-iisa na lang siya sa madilim na bahay. Umiti siya ng mapait at dahan-dahang naglaho. Kinabukasan, lahat ng kasamahan ni Chota Isob ay naaresto. Ang chief prosecutor ay inaresto din ni Lee Min-soo. Nagkita sila sa isang restaurant. Lumalabas na sinasadya ni Lee Min-soo na ibunyag ang impormasyon kay Chota Isob para tulungan si Kim Hee-woo. Naging matagumpay ang kanilang pagtutulungan. Pagkatapos, nag-report sa GE na hindi nahanap ng pulisya si Chota Isob, ngunit nakakita sila ng bangkay sa baybayin. Matapos ang forensic SETI testing, kinumpirma na ito ay si Chota Isob. Nagtaka si Kim Hee-woo kung siya nga ba talaga iyon. Nagbabasa si Kim Hee-woo ng libro para kay Park Sang-man sa kanyang hospital bed. Hay nako, ang hirap basahin ang librong ito. Kung gusto mong basahin, gumising ka at basahin mo mismo. Sa sandaling ito, may mga senyales na bumabalik na ang malay ni Park Sang-man. Ang lahat ng tumulong kay Kim Hee-woo ay nasa isang restaurant. Sa sandaling ito, nagising na si Park Sang-man. Inanunsyo ni Kim Hee-woo na ipagpapaliban niya muna ang kasal nila ni Kim Hee-ah. Hindi pa sila matagal na nagde-date, kaya kailangan pa nila ng mas maraming oras para makilala ang isa't isa. Tingnan mo kung gaano sila kasaya. Ito ay talagang isang masayang pagtatapos. Hindi lang siya naging miyembro ng parliament, kundi ikinasal pa siya sa SEC ng Cheonhua Group. Gaya ng sinabi ni Kim Hee-woo kay Assemblyman Hwang Jin-yong, talagang nasa kanyang mga kamay na ang Cheonhua Group. Marahil ay hindi pa tapos ang lahat. Ang lahat ng hinuli ni Kim Hee-woo ay pinalaya na. Ang gumawa nito ay ang makapangyarihang babaeng ito na mayaman. Lahat na narito ay miyembro ng lihim na club ni Chota Isob. Gusto niyang buhayin muli ang club na iyon. Sinabi niya na gagamitin niya ang pera para ibalik ang lahat sa kanilang posisyon. Ang gusto niya ay hindi kapangyarihan, kundi isang perpektong korporasyon. Gusto niya ang isang mundo na maaaring pamunuan ng kanyang mga apo magpakailanman. Nabigo si Chota Isob dahil gusto niya ang kapangyarihan, pera, at katarungan. Samantala, ang gusto lang niya ay pera. Tayo ay perpektong mga kasosyo. Tumayo tayo at mag-toast. Binabati natin ang ating opisyal na pakikipagtulungan. Ang lahat ng mga ito ay muling tumawa ng malakas, ngunit hindi ito magtatagal. Si Kim Hee-woo ay mananatili sa itaas at babantayan ang mga basurang ito. Mahuhuli niya silang lahat, anuman ang mangyari. Ang katarungan ay laging mananaig. Dito nagtatapos ang pelikula. Mayroon pa bang sequel? Hindi ko alam. Kung mayroon, mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa panonood ng pelikula. Tapos na ang episode ngayon. Salamat sa panonood. Sa ngayon, paalam at hanggang sa muli.